Movie Recap Tagalog here. Isang lalaking nagngangalang Taysan ang namuhay ng walang saysay. Siya ay napagbintangan ng maling akusasyon ng pagpatay. Natuklasan ng lalaki na mayroon siyang batang anak na babae na may leukemia. Sa loob ng susunod na 2 linggo, nagpumilit siyang iligtas ang kanyang anak. 8 taon na ang nakalipas, si Taysan at si Inhay ay nagkaroon ng romantikong relasyon. Noon, si Taysan ay kasapi ng isang sindikato at nagtatrabaho para sa pinunong kriminal na si Ilshok. Nagsimula ang kwento sa binatang hindi alam na ang simpleng pagtanggap na isanla ang isang kamera ay magiging dahilan upang siya ay mapahamak at mapasangkot sa kasong kriminal ng iba. Pagkagising niya, nakita niyang may dugo sa paligid niya. Katabi niya ang bangkay ng isang babae na may maraming saksak sa tiyan. Bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, napaligiran na siya at inaresto ng mga pulis. Labis ang kanyang pag-aalala dahil kung siya ay makukulong, hindi na siya makakakuha ng bone marrow transplant. Para sa kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan, kaya ba niyang patunayan ang kanyang sarili at mailigtas ito bago mahuli ang lahat. Ang pangalan ng binata ay Taysan. Siya ay isang dating gangster na lipas na ang panahon. Nakakaraos na lamang siya sa pamamagitan ng pagiging gigolo ng mayayaman at sa pagpapatakbo ng maliit na sanglaan. Sapat lamang ang kanyang kita para sa 3 beses na pagkain at pambayad sa renta kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Mansyok. Isa sa mga parokyano sa kanyang sanglaan ay si Misok. Si Misok ay maganda kaya siya ay na-recruit bilang waitress sa Sot Bar. Swerte rin siya dahil napansin siya ng may-ari. Samantala, si Taysan ay inakala na ganito na ang magiging buhay niya hanggang sa mamatay. Ngunit isang araw, bumalik ang kanyang dating nobya at sinabi sa kanya na may anak silang 2. Nabigla at naguluhan si Taysan sa narinig. Balik tayo 8 taon ang nakalipas, buntis noon si Inhay. Ngunit dahil nasa edad pa ng paglalaro at kalokohan si Taysan, pinilit niyang ipa-abort ang bata. Kahit umiiyak at nagmamakaawa si Inhay, pinili pa rin niyang isuko ang kanilang anak. Sa huli, napilitang isilang ni Inhay ang sanggol at magpalaki mag-isa. Ngunit ang kanilang anak na babae ay nagkaroon ng malubhang leukemia. Kinakailangan niyang makahanap ng taong may tugmang bone marrow upang maisalba ang kanyang buhay. Kahit na si Inhay ang ina ng bata, hindi tugma ang kanyang bone marrow. Wala nang ibang paraan. Kaya't napilitan siyang lapitan si Taysan. Nang marinig ni Taysan na may anak siya at malubha na ang karamdaman nito, lubos siyang naguluhan. Ngunit ang hiling lamang ni Inhay ay ang ibigay ni Taysan ang kanyang bone marrow. Hindi niya hiningi na bawiin pa nito ang kanilang anak. Dahil inisip ni Inhay na hindi karapat-dapat si Taysan na maging ama, bumalik siya sa ospital kung saan sinamahan siya ng pulis na si Sungwoo upang alagaan ang kanyang anak. Matagal nang may gusto si Sungwoo kay Inhay. Ngunit si Inhay ay wala ng interes sa pag-ibig. Ang nasa isip lamang niya ay ang kanyang anak. Si Sujin ay 8 taong gulang na. Masisigla at kakit-akit siya. Alam din ni Sujin na malapit na siyang lisanin ang mundong ito. Kaya inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan sa ospital na maglaro ng soccer. Ayaw ni Sujin na maging pabigat sa iba. Ngunit alam niyang paubos na ang kanyang oras. Kaya nais ni Sujin na gawin ang mga bagay na gusto niya. Upang kung dumating ang kanyang paglisan, wala siyang pagsisisihan. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang buhay sa maraming tao. Sa kabilang tagpo, ang babaeng nakapink ay si Congresswoman Shohee. Namumuhay siya ng simple at palakaibigan. Kaya siya ay sikat sa mga mamamayan. Ibinoto nila si Shohee bilang alkalde sa nalalapit na halalan. Ngunit tumanggi si Shohee at sinabing magsasagawa lamang siya ng subasta ng mga sinaunang kayamanan. Ang perang malilikom ay gagamitin para sa kawanggawa. At pagkatapos ay tuluyan siyang lilisan sa politika. Ang babaeng ito ay mukhang elegante at kagalang-galang. Ngunit ang lahat ay peke lamang na anyo na likha ni Shohee. Sa likod ng perpektong maskara ay isang tusong lobo. Nakipagsabuatan si Shohee kay Chairman Ilshok upang magbenta ng peking antigong gamit. Pagkatapos ay kinukuha nila ang perang nakalaan para sa kawanggawa. Habang nag-uusap ang 2 tuso tungkol sa kanilang gawain, biglang dumating ang kasintahan ni Ilshok. Alam ni Misok na hindi siya dapat magpakita ng interes, kaya agad siyang lumabas. Ngunit hindi ganoon kasimple ang pagkatao ni Misok. Sa loob ng silid kung saan naroon ang kongresista at ang chairman, may nakatagong kamera. Lumabas na siya ay tauhan ni Inspector Kyung. Matagal nang iniimbestigahan ni Misok ang kongresista at si Ilshok. Magkasama sina Inspector Kyung at Misok upang ilantad ang 2 tuso at ipakulong sila. Balik kay Taysan. Noong kabataan niya, iniwan niya ang kanyang anak. Ngunit ngayong siya ay isang ganap na lalaki na, hindi na niya kayang baliwalain ang karamdaman ng kanyang anak. Kaya mabilis siyang nagtungo sa ospital upang magpasuri ng dugo at tingnan kung tugma. Habang naghihintay ng resulta, pinaalis siya ni Inhay dahil ayaw niyang makita ni Taysan ang kanilang anak. Ngunit tila inayos ng tadhana na magtagpo ang mag-ama. Isang bola ang biglang gumulong sa paanan ni Taysan at isang malinaw na tinig ang nakatawag ng kanyang pansin. Sa unang pagkikita nila, nakadama agad si Taysan ng kakaibang pakiramdam para sa bata. Inabot niya ang bola at biglang tinawag ni Sujin si Taysan na ama. Sa narinig, napatigil si Taysan. Siya ba ang anak na kanyang iniwan? Dahil sa pagkakasala, agad siyang tumakbo palayo. Ngunit hindi tumigil sa ngiti si Sujin. Patuloy pa rin siyang sumunod kay Taysan. Hindi niya sinisi ang kanyang ama sa pag-iwan, gusto lamang niyang makita ito. Nang lingunin ni Taysan, muli siyang tinawag na ama ni Sujin. Sa huli, magkasama silang naupo sa isang upuan. Binigyan pa ni Sujin si Taysan ng isang teddy bear na paborito niya. Ang pakikipagkamay na yon ay tila milagro na dumating sa walang kulay na buhay ni Taysan. Nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pananagutan.
Bilang anak, nakilala ni Sujin ang kanyang ama dahil nakita at itinagong lihim ang larawan ng kanyang ina at ama. Sa unang pagkikita ng mag-ama, napuno ng mahiwagang kapangyarihan ang malamig na puso ni Tae-san. Iyon ang kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ama. Samantala, nagsimulang maghinala si Chairman Il-shok kay Mi-suk, kaya nag-utos itong sundan siya. Nang mapansin niyang sinusundan siya, agad siyang tumakbo pauwi upang tingnan ang kanyang Gmail, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Tumawag si Mi-suk sa himpilan ng pulis at nalaman na si Kyung ay nasa isang business trip. Lalong naging mapanganib nang marinig ng mga taong nasa kotse ang kanyang usapan at tuluyan siyang nakilalang espiya. Ilang araw ang lumipas, dumating ang resulta ng pagsusuri sa bone marrow. Tugma ang kay Tae-san sa kanyang anak na nangangahulugang may pag-asa pa itong maligtas. Agad tumawag si In-hai sa kanyang dating kasintahan upang ipaalam ang magandang balita at kapwa silang labis na natuwa para sa kanilang anak. Sa sandaling iyon, nagpasalamat sila sa isa't isa. Habang naghahanda si Tae-san na pumunta sa ospital, muling lumitaw si Mi-suk. Agad niyang iniabot kay Tae-san ang kamera. Alam ni Mi-suk na ang sanglaan ay ligtas na lugar upang pagtaguan ng ebidensya. Ngunit dahil nagmamadali, isinilid lamang ni Tae-san ang kamera sa kanyang bulsa, umuwi upang magpalit ng damit at nagmamadaling pumunta sa ospital. Nakita ng kanyang kaibigang si Man-shok ang kamera at inakalang pag-aari iyon ni Tae-san, kaya hiniram niya ito para kuhanan ang kanyang nobya kinabukasan. Pagdating ni Tae-san sa ospital, sinabi ng doktor na 2 linggo ang tamang panahon para isagawa ang bone marrow transplant. Sa panahong iyon, kailangang protektahan ni Tae-san ang sarili upang matiyak ang pinakamabuting kondisyon ng kanyang bone marrow para sa anak. Pagkalabas ng klinika, nangako si Tae-san kay In-hai na darating siya sa silid ng anak nila makalipas ang 2 linggo. Sa pag-uwi, napakaganda ng pakiramdam ni Tae-san. Habang tinitingnan niya ang regalo ni Sujin, tumawag ang mga tauhan sa sanglaan at pinapunta siya sa lumang bodega upang hanapin ang relo na gustong tubusin ng isang customer. Nabigla si Tae-san ngunit pumunta pa rin. Halos kalahating oras siyang naghanap ngunit wala siyang nakita, kaya bumalik na lamang siya sa sanglaan. Handang pagalitan ang kanyang mga tauhan, sinabi nila na tinawag siya ni Mi-suk sa bahay nito dahil sa kagyat na usapin. Maganda ang mood ni Tae-san, kaya hindi na niya inatupag ang relo at pumayag na pumunta kay Mi-suk. Ngunit pagkakaalis niya, nagtinginan ang 2 tauhan ng may masamang balak. At gaya ng inaasahan, pagpasok ni Tae-san sa bahay ni Mi-suk, bigla siyang binugbog hanggang mawalan ng malay. Pagkamulat niya, nakita niyang nakahandusay siya sa isang lawa ng dugo, may hawak na kutsilyo sa kamay at katabi ang katawan ni Mi-suk. Natakot si Tae-san at hindi alam ang nangyayari nang biglang sumugod ang 2 pulis. Pinadapa siya sa sahig at ipinosas agad ang kanyang mga kamay. Sa ganoong sitwasyon, mahirap nang makatakas sa kasalanan kahit 10 bibig pa ang magpaliwanag. Sa ospital, si Sujin ay patuloy pa ring nagtatamasa ng ligaya ng kanyang buhay. Muli, masiglang sinabi ni Sujin kay Pulis Sungwoo na kapag siya ay gumaling, kakainin niya lahat ng masasarap na pagkain sa mundo. Nangako rin si Sungwoo kay Sujin na dadalhin niya ito sa lahat ng peryahan at pasyalan. Ngunit sa oras na yon, nakatanggap ng tawag si Sungwoo mula sa pahayagan tungkol sa isang kasong kailangan niyang hawakan. At nagkataon, ito ay ang kaso ni Tae-san. Sa pinangyarihan ng krimen, abala ang mga forensic na kumukuha ng 10 ebidensya at mga fingerprint. Nakita ang mga fingerprint ni Tae-san sa buong bahay. Bumalik si Sungwoo sa himpilan upang imbestigahan si Tae-san. Dahil mayroon itong kriminal na record, hindi pinaniwalaan ni Sungwoo si Tae-san kahit pilit niyang nililinaw ang kanyang pangalan. Sinabi ni Tae-san na bumalik siya sa tindahan noong araw na yon. Ngunit laking gulat niya nang tanungin ng pulisya ang 2 tao sa tindahan at sabihing hindi siya bumalik. Pilit na ipinaliwanag ni Tae-san na nagsisinungaling ang 2. Sila raw ang nag-akit sa kanya patungong bahay ni Mi-suk, kaya siya naroon. Ngunit sa oras ng krimen, nasa bodega si Tae-san at naghahanap ng gamit. Ngunit hindi pumanig ang Diyos kay Tae-san dahil ayon sa natuklasan ni Sungwoo, inilipat na ang bodega noong nakaraang buwan. Iniulat din ng kasamang investigador ni Sungwoo na walang laman ang bodegang iyon at walang kamera sa labas. Hindi makapaniwala si Tae-san sa kanyang mga mata. Malinaw ang ebidensya sa harap niya. Kaya paano niya may papaliwanag ito? Sino ang nais magpabintang sa kanya? Bigla niyang naisip si Chairman Il-shok. 8 taon na ang nakalipas, tauhan siya ni Il-shok. Ngunit hindi kailanman itinuring na tao ni Il-shok si Tae-san. Ginamit nito si In-hai upang takutin si Tae-san at ipinakulong siya kapalit nito. Kaya ngayon, tiyak na si Il-shok ang nasa likod ng lahat. Lumabas na si Il-shok ay may pagkahumaling kay Mi-suk, ngunit siya pala ay espiya ng pulis. Nang malaman niyang madalas bumibisita si Mi-suk sa sanglaan ni Tae-san at tila may pagtingin dito, nagsimula ang selos ni Il-shok. Upang patahimikin ang saksi at maghiganti, nagtungo si Il-shok sa bahay ni Mi-suk at pinagsasaksak ito ng maraming beses, pagkatapos ay inayos ang krimen para si Tae-san ang pagbintangan. Nang malaman ito ni Congresswoman Soo-hee, nagalit siya dahil kumilos si Il-shok nang walang paalam. Para sa kanya, sapat na sanang palihim na alisin si Mi-suk. Ngunit isinangkot pa ni Il-shok si Tae-san at ngayon ay naiulat na ang kaso. Upang makaiwas sa pagkadawit, iniutos ng kongresista kay Il-shok na tuluyang alisin si Tae-san. Alam ni Tae-san na muli na namang sinira ng masamang taong iyon ang kanyang buhay. Ngunit wala siyang maisip na paraan upang ipaliwanag. Hinintay ni Sungwoo ang pag-amin ni Tae-san, ngunit dahil hindi siya umamin, dinala siya sa kulungan. Pagkaalis ni Tae-san, dumating ang kanyang dating asawa dala ang pagkain para sa bago nitong kasintahan, ang pulis na si Sungwoo. Alam ng lahat ng kasamahan ang relasyon nila, kaya't sila ay natuwa.
Habang nakakulong, labis na nag-alala si Taisan para sa operasyon ng kanyang anak. Hindi niya alam ang gagawin dahil napakalakas ng puwersang kalaban niya. Dumating ang resulta ng pagsusuri ng fingerprint at pinatunayang 100% tugma kay Taisan. Natuklasan din ng forensic team na positibo siya sa droga. Gulat na gulat si Taisan at tinaas ang kanyang manggas. May bakas ng hiringgilya sa kanyang braso. Sobra na ang kalupitan ng mga demonyong iyon. Ngayon, kahit anong tanggi niya, hindi na siya makakaiwas sa parusa. Sa mga oras na yon, nakatanggap ng isa pang lasing na bilanggo ang presinto. Ngunit hindi inaasahan na gagamitin nito ang pagkakataon para lapitan si Taisan ng gabing iyon. Inalis niya ang kanyang sinturon at sinakal si Taisan. Dahil sa biglaang pag-atake, hindi nakahanda si Taisan at halos mawalan siya ng hininga. Ngunit dahil sa matinding pagnanais mabuhay, pinilit niyang bumangon, pinabagsak ang kalaban, at pinagsusuntok ito. Alam niyang ipinadala ito ni Elshok upang siya ay patayin. Nang muntik na siyang mawalan ng malay, biglang dumating ang mga pulis. Agad namang nagtulog-tulugan ang kalaban at inakusahang si Taisan ay may pagkasabik sa droga at siya ang sinaktan. Ngunit mas pinaniwalaan ng mga pulis ang taong may sugat sa mukha. Naggitngit si Elshok nang mabigo ang kanyang plano habang hindi mapakali si Congresswoman Shohei. Sa ibang tagpo, galing sa isang party si Mansyok at ang kanyang nobya. Marami silang kuha sa mahalagang kamera ni Mansyok. Naisang kinin ng nobya ang kamera, ngunit hindi pumayag si Mansyok dahil pag-aari iyon ng kanyang kaibigan. Kaya't hiniram na lamang niya ito upang ipadevelop ang mga larawan saka ibabalik. Habang nagbabalak lumabas kasama ang nobya, nakatanggap si Mansyok ng tawag. Agad siyang nagtungo sa presinto, nag-aalala sa kalagayan ni Taisan. Wala nang panahon si Taisan upang magpaliwanag, kaya't iisang bagay lamang ang kanyang hiningi kay Mansyok, imbestigahan ang relasyon ni Misuk at ni Elshok. Sa oras na yon, tanging si Mansyok lamang ang naniniwalang inosente si Taisan, kaya handa siyang tumulong. Samantala, nakabalik na mula sa kanyang misyon sa ibang bansa si Inspector Kyung. Natanggap niya ang email ni Misuk tungkol sa pulong ni na Congresswoman Shohei at Elshok. Hindi alam ni Kyung na napatay na si Misuk, kaya't lubos ang kanyang tuwa. At bago pa siya pumunta upang hanapin ang kamera, narinig niya mula sa isang kasamahan na may sulat na dumating para sa kanya na ang nilalaman ay, "Ate, miss na miss kita." Hindi na muling nakangiti si Kyung. Iyon ang hudyat ng sakuna sa pagitan niya at ni Misuk. May masamang nangyari sa dalaga. Dali-daling nagtungo si Inspector Kyung sa hotel na tinutuluyan ni Misuk, ngunit sinabi ng receptionist na walang bisitang nakarehistro sa pangalang iyon. Napilitan si Kyung na tawagan ang kanyang kasamahan upang ipasuri ang bahay ni Misuk. Pagdating doon ng kasama niya, natuklasan nilang ang pinaslang na babae ay si Misuk mismo. Labis na nabigla si Kyung nang marinig niya ang balitang iyon habang nasa kotse. Itinuturing nilang magkapatid ang isa't isa. Siya pa mismo ang naghatak kay Misuk sa kasong mapanganib na ito, dahilan upang magwakas ang kabataan ng isang dalaga sa pinakamaselan at maganda sanang yugto ng kanyang buhay. Samantala, dahil ayaw umamin ni Taisan, ipinasa na siya ng pulisya sa piskalya. Hindi pa alam ng ina ni Sujin na napagbintangan at nakulong si Taisan, kaya't masaya pa rin silang naghihintay ng araw ng bone marrow transplant. Nasa biyahe ang sasakyan ng pulis na may sakay na si Taisan. Kasabay nito, humaharurot din ang sasakyan ni Inspector Kyung sa kabilang direksyon dala ng kanyang matinding dalamhati. Mabilis siyang lumampas sa pulang ilaw, nagdulot ng sunod-sunod na banggaan, at isang truck ang bumangga sa sasakyang may sakay kay Taisan at tuluyang nagpagulong dito. Nawala ng malay ang lahat ng sakay at nagsidagsaan ang mga tao upang tumulong. Lubhang magulo ang tagpo. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Taisan at nagising. Naalala niya ang kanyang hindi pa natutumbas ang galit at ang kaawa-awang anak, kaya mabilis niyang kinuha ang teddy bear at tumakas. Sumakay siya sa motorsiklo ng pulis, pinaandar ang throttle, at tumakas mula sa nagkakagulong tao. Nasa isip lamang ni Taisan si Sujin. Buo ang kanyang pasya na mabuhay para mailigtas ang bata. Ang dating walang silbing gangster, ngayon ay natagpuan ang layunin ng kanyang buhay. Tuluyan nang nabaliw si Inspector Kyung nang magtungo siya sa istasyon upang tanungin kung sino ang pumatay kay Misuk. Doon din nila natanggap ang ulat na nakatakas si Taisan. Sa narinig, agad na naalala ni Kyung ang paglilitis 8 taon na ang nakalipas. Noon, ang kanyang ama ang biktima. Umiiyak siyang iginiit na hindi si Taisan ang salarin kundi si Chairman Elshok na siyang nanakit sa kanyang ama. Samantala, patuloy na tumatakas sa daan si Taisan. Batay sa surveillance camera, natukoy ng pulisya ang kanyang tinahak na ruta. Kaya't agad nilang hinarangan ang mga pinakamalapit na kalsada at nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa mga bahay. Ngunit matalino si Taisan. Iniwan niya ang sasakyan sa harap ng paaralan upang gamitin ng 2 pasaway na estudyante at siya naman ay nagtago sa isang truck na kargado ng mga pakwan. Eksaktong nakadaan ang truck bago maitayo ang checkpoint ng mga pulis. Sa kabilang banda, nagmakaawa si Inspector Kyung sa kanilang hepe na siya ang mamuno sa kaso. Upang higit siyang pagkatiwalaan, ibinunyag ni Kyung ang ebidensyang matagal na niyang iniimbestigahan sa loob ng 8 taon tungkol sa madilim na ugnayan ni Assemblywoman Shohei at ni Chairman Elshok. Sa panahong iyon, nakangiti pa sina Shohei at Elshok dahil inakala nilang naisakdal na si Taisan at tuluyan nang matatapos ang kaso. Ngunit biglang dumating ang mga tauhan na may dalang ulat, nakatakas si Taisan. Alam nila na binigyan ng otoridad si Inspector Kyung upang pamunuan ang kaso. Sa narinig, labis na nataranta ang kongresista. Batid nila na may personal na galit si Kyung laban sa kanila, kaya't siguradong magiging abala ito para sa kanila. Balik kay Taisan. Pagdating ng truck ng pakwan sa tindahan, agad siyang tumalon at tumakbo patungo sa bakuran ng konstruksyon.
Doon, nagmukhang ligtas siyang makapagtatago. Samantala, dala ni Kyung ang sertipikasyon ng kanyang otoridad sa investigasyon at humiling ng pagsisiyasat sa pinangyarihan. Pagdating niya roon, napaluha siya sa kalupitan ng nangyari. Alam niyang may kinalaman si Il-shok sa kasong ito, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit si Tae-san ang sinisi sa pagpatay kay Mi-suk. Pinipigilan ang kanyang dalamhati, nagsimula siyang hanapin ang kamera, ang ebidensyang ipinagpalit nila ni Mi-suk bilang patunay. Ngunit gaano man siya magsaliksik, hindi niya ito makita. Bago pa siya tuluyang lamunin ng lungkot, tinawagan siya ng Chief of Staff at inalisan ng karapatang mamuno sa kaso. Dahil bago pa man ito, nakipagkita na ang kongresista sa punong piskal at ginamit ang dahilan na kulang pa sa karanasan si Inspector Kyung upang agawin ang kanyang otoridad. Pagkatapos makamit ang nais, masayang bumalik si Congresswoman Seo-hee sa inuupahang bahay. Ngunit nabunyag na ang kanyang sikreto. Bumaba siya sa madilim at masikip na silong. Sa dulo ng lagusan ay may pintuang nagbubuka sa marangya at marangyang tirahan. Doon tunay na naninirahan ang babaeng ito. Sa kabilang tagpo, hindi nakalimot si Man-shok sa kanyang misyon. Nagpunta siya sa bar kung saan dati nagtrabaho si Mi-suk upang tanungin ang kanyang mga kasamahan tungkol sa ugnayan ni Mi-suk at ni Chairman Il-shok. Nang malasing ang ilan, nalaman ni Man-shok na kalaguyo pala ni Il-shok si Mi-suk. At tiyak na siya rin ang pumatay sa dalaga. Habang pabulong na nag-iisip, bigla siyang pinigilan ni Pulis Sung-woo. Naghinala si Sung-woo na maaaring hanapin ni Tae-san ang kaibigang ito. Gayunpaman, matapos maghalughog sa inuupahang silid, wala pa rin siyang natagpuan. Dahil wala naman silang kasalanan, bakit may makikita sila? Kaya't napilitan ng pulis na maglabas ng wanted notice. Kahit truck ng buhangin, hindi nila pinaligtas. Ngunit doon pala nagtatago si Tae-san. Matalino si Tae-san dahil gumamit siya ng istro upang makahinga habang nakalibing ang katawan sa buhangin. Pagkaligtas mula sa mga pulis, umahon siya at huminga ng malalim. Nang makarating sa hintuan ang truck ng buhangin, agad na tumalon si Tae-san at muling tumakbo sa isang liblib na daang probinsya. Sa kabutihang palad, wala ng kamera sa lugar na yon. Kaya't palihim na pumasok si Tae-san sa isang bahay ng residente upang magnakaw ng bisikleta para makatakas. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa mga manggagawang nagpuputol ng bakal. Hinintay muna ni Tae-san na makatulog ang mga ito bago siya pumasok sa bodega. Binuksan niya ang ilaw at isinaksak ang makina. Pagkaraan ay agad niya itong pinatay sa takot na baka siya ay madiskubre. Matapos ang ilang sandaling pagkalikot, natutunan din ni Tae-san kung paano ito paandarin. Madali niyang naputol ang posa sa kanyang mga kamay. Samantala, labis na pinahihirapan ng konsensya si Kyung. Magdamag siyang nakaupo sa harap ng opisina ng piskal. Kinailangan pa siyang pilitin ni Inspector Dong na tumayo at pumunta sa morgue upang makita ang mukha ni Mi-suk sa huling pagkakataon. Dahil sa maling akala, labis na kinamuhian ni Kyung si Tae-san. Habang hawak ang damit ni Mi-suk bago ito namatay, natuklasan ni Inspector Kyung ang resibo ng pagkakaprenda ng kamera. Lumabas na ito'y isinangla sa pawnshop ni Tae-san. Agad dinala ni Kyung ang balitang iyon sa kanilang hepe at nakiusap na ipagpatuloy na siya ang mamuno sa kaso. Lumuhod pa si Inspector Kyung at ikinuwento sa alkalde ang tungkol sa kanyang ama na pininsala ni Chairman Il-shok 8 taon na ang nakaraan. Dahil dito, pinili niyang maging taga-usig at imbestigahan si Il-shok upang mailantad ang kanyang kasamaan. Binalaan siya ng pinuno ng pangkat na kung lalaban siya sa mga iyon, maaari siyang mamatay. Ngunit tumango si Inspector Kyung nang walang bakas ng takot. Sa kabila ng kanyang pagkaabala, nakapunta pa rin si Sung-woo upang dalawin si Sujin at ang kanyang ina. Masayang tinanggap ng mag-ina si Uncle Sung-woo. Nagustuhan ni Sung-woo ang single mother at minahal din niya ang masayahing batang si Sujin. Nang ihatid si Sung-woo pauwi, nagtanong si Inhay tungkol sa puganting kriminal. Narinig na niya ang balita tungkol sa malupit na pagpatay. Ngunit hindi pa alam ni Inhay na si Tae-san ang itinuturong suspect. Pinayuhan pa niya si Sung-woo na mag-ingat sa sarili. Samantala, matapos ang buong araw ng pagtakas, nakatulog si Tae-san sa bodega nang hindi namamalayan. Kasabay nito, panahon na rin para si Sujin ay pumasok sa radiation room at alisin ang kanyang maro. Kung hindi malilinis ni Tae-san ang kanyang pangalan, mamamatay ang kanyang anak sa mismong araw ng operasyon dahil wala na itong maro. Samantala, nagtungo si Kyung sa pawnshop upang tanungin ang kanyang kasama at natuklasan niyang si Tae-san mismo ang nagsangla ng kamera. Halos mabaliw na si Kyung. Bakit tila palaging konektado ang kanyang buhay sa kanya? Kadarating pa lang ni Kyung para hanapin ang kamera nang, sa malayong lugar, nalaman din ni Chairman Il-shok ang tungkol dito. Pinaghinalaan niyang kinuna ni Mi-suk ng ebidensya ang kanyang pagpupulong kay Seo-hee. Kaya ngayon, dalawa ang naghahanap ng kamera, si Kyung at si Seo-hee. Agad nitong iniutos sa kanyang anak na si Kim, na siyang nagde-develop ng mga litrato, na magbantay kung may dumating na kamera. Samantala, nagkaroon ng emergency meeting sa himpilan dahil natukoy na nila ang posibleng pinagtataguan ni Tae-san. Batay sa ulat ng mga nawalan ng bisikleta at makinang pamutol, natutulog pa rin si Tae-san nang mahimbing sa bodega hanggang tanghali. Nagising lamang siya nang gisingin ng isang matandang babaeng naghahabol ng mga manok sa labas. Nasa labas na rin ang mga pulis upang manghuli ng tao, ngunit abala pa rin ang matanda sa paghahabol ng manok, dahilan upang hindi makalabas si Tae-san. Gutom, uhaw, at desperado na siya, at biglang sumagi sa isip niya ang imahe ng kanyang anak na nagpaalala na kailangan niyang mabuhay. Ano man ang mangyari, dapat mabuhay si tatay. Narinig ng mga taga na yon ang malakas na anunsyo sa loudspeaker na may puganting kriminal na nagtatago roon. Ngunit abala ang matanda sa paghuli ng manok at walang kaalam-alam. Dahil sa labis na gutom, lumabas si Tae-san sa bodega at nagsabing naligaw siya sa bundok.
Nangako pa siya ang huli ng mga manok para rito. Kaya't nakatikim si Taisan ng masarap na nilagang manok, masayang kumakain kasama ang matandang babae. Ngunit biglang lumitaw ang kapitan ng baryo, na tiyak na nakabalita tungkol sa pugante. Napilitan muling tumakas si Taisan. Natukoy ng mga pulis ang lugar ng kanyang pinagtataguan at agad nagpadala ng mga tauhan doon. Sa kabilang banda, ang anak ni Chairman Il-Shock ay papunta na rin upang hulihin si Taisan. Nagtago si Taisan sa gubat habang sumugod din ang mga pulis upang maghanap. Mas profesional kumilos si Kim kaysa sa mga pulis, tahimik ngunit mabilis. Tumagal ang habulan hanggang hating gabi, sa oras na pinakanawalan ng pag-asa si Taisan. Bigla na lang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril na tumama sa mga pulis. Bago pa man tuluyang makatakas si Taisan, nahuli na siya ni Kim. Tinanong siya ni Kim tungkol sa kamera ni Misok. Naalala bigla ni Taisan ang kaawa-awang dalaga. Totoong ipinadala ni Misok sa kanya ang kamera at tiyak na mahalaga ito. Kaya tumanggi siyang ibunyad. Sinubukan ni Taisan na makatakas sa pagkakahawak at nakipagbuno kay Kim. Ngunit mas malakas at mas matatag si Kim kaya't napasuko niya si Taisan. Dahil hindi matagpuan ang kamera, napilitang patayin na lang ni Kim si Taisan sa oras na yon. Sa kabutihang palad, nakahanap ng pagkakataon si Taisan upang itulak si Kim at agad tumakbo. Hindi makapaniwala ang mga pulis na wala silang anumang bakas, nababaliw sila sa pagkadismaya. Napakarami nila ngunit hindi nila makita ang isang puganteng nakaposas. Muling tumakbo si Taisan sa taniman ng mais, at palihim na pumasok sa isang sasakyang pulis upang makakuha ng bagong damit. Pagkatapos, pinara niya ang isang bus. Matagumpay siyang nakisakay. Sa galit, halos mabaliw si Chairman Il-Shock. Nang malaman niyang nabigo na naman ang kanyang plano, ibinaling ni Il-Shock ang target sa mga taong may kaugnayan kay Taisan. Si Shuhei ay wala pa rin kamalay-malay. Nakangiti pa rin siyang mabait habang nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan tungkol sa Peking Exhibition. Samantala, nagtago si Taisan sa isang bahay na tanging mag-ina lamang ang nakatira. Iginapos niya ang dalawa para makakain ng maayos. Nang makita niyang pilit pinoprotektahan ng pipi na ina ang kanyang anak na babae, biglang naunawaan ni Taisan ang kanyang pag-aalala, kaya agad niyang ipinaliwanag na wala siyang balak na gahasain sila. Pagkatapos ay inihagis niya ang tuwalya para maitakip ng dalaga sa kanyang mga binti. Sa istasyon ng pulis, pinaghinalaan nilang may kasabwat si Taisan dahil bigla silang binomba gamit ang ginawang pampasabog. Pinaghinalaan ni Kyung na tinutulungan ni Chairman Il-Shock si Taisan na makatakas. Kaya naglunsad ang mga pulis ng paghahalughog sa bawat pamilya sa paanan ng bundok ng gabing iyon. Sa bahay, itinuro ng mag-ina kay Taisan kung saan siya makakaligo upang hindi maimpeksyon ang sugat. Sa labas, kumatok ang mga pulis. Napilitan si Taisan na hawakan ng ina para ang anak na babae ang lalabas at kakausap sa mga pulis. Nang bumalik ang dalaga, nanginginig, nag-alala si Taisan. Ngunit ang kinatatakutan lamang ng dalaga ay baka masaktan ang kanyang ina. Naniniwala siyang mabuting tao si Taisan kaya wala siyang sinabi sa mga pulis. Gabing iyon, pinatuloy pa rin nila si Taisan. Alam nilang hindi siya mananakit kaya mahimbing silang nakatulog. Habang hawak-hawak ni Taisan ang teddy bear na ibinigay ng anak, bigla niyang naalala ang kamera. Hindi ba't kinuha iyon ni Mansyok para lumabas kasama ang nobya? Nagbago ang eksena, matapos alagaan ng anak, bumalik si Inhay sa tindahan at aksidenteng narinig ang balita tungkol sa nakatakas na kriminal. Pamilyar sa kanya ang pangalang Taisan. Nang makita niya ang larawan ni Taisan sa TV, nanlumo siya. Ang kanyang anak ay dinala na sa sterile room at hindi na pwedeng umatras. Kung pababayaan, maaari pang mabuhay si Sujin ng ilang buwan. Ngunit kapag kinuha ang bone marrow, mamamatay siya sa loob ng 2 linggo kung walang operasyon. Nabasag ang puso ni Inhay at humagulgol, ano ang gagawin ko para sa kaawa-awa kong anak? Samantala, nanghiram si Taisan ng Amerikana at salamin ng ama ng dalaga. Nagpasalamat siya sa mag-ina sa pagpapatuloy sa kanya. Sinabi niyang hindi siya pumatay at babalik siya balang araw upang suklian sila. Bukod sa pagiging gwapo, matapang din si Taisan. Kahit hinahanap siya ng batas, nang magbago siya ng kaunti ng itsura, ay naglakas loob siyang lumabas sa publiko. Ngunit nang ang bus na sinasakyan niya ay humarap sa checkpoint ng pulis, hindi siya nakilala. Nagbago ang eksena, galit na galit si Inspector Kyung kaya't hindi siya nag-atubiling tawagan si Shuhei. Binalaan niya itong huwag nang makisawsaw sa kaso. Si Kyung mismo ang huhuli kay Taisan at kukunin ang kamera dahil sapat na ang laman nito upang maparusahan si Shuhei. Noon lang nalaman ni Shuhei ang tungkol sa kamera kaya siya ay nag-alala. Ang pakay ni Kyung ay malaman kung nasa kanya nga ba ang kamera. Lumalabas na wala ito kay Shuhei. Dahil dito, nagalit siya at sinampal si Chairman Il-Shock. Walang saysay ang ginawa ni Il-Shock dahil nasa kamay pa rin ng kasintahan ni Mansyok ang kamera. Para sa ngayon, ligtas pa siya. Sa panig ng pulisya, nakuha ni Sungwoo ang talaan ng mga numero ng telepono na madalas tumawag kay Taisan. Natuklasan niyang kabilang dito ang numero ni Inhay. Nagtaka siya kung bakit tumatawag ang isang gaya ni Inhay sa isang kriminal. Nang tanungin ni Inspector Kyung ukol sa listahan, nagsinungaling si Sungwoo at sinabing wala pa ito dahil ayaw niyang madamay si Inhay. Sa katunayan, labis ang paghihirap ni Inhay habang nakikita ang anak niyang sumusuka matapos ang bawat gamutan ng radiation. Ano ang magagawa ng inosenteng batang ito? Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Taisan. Agad siyang nagtungo sa isang liblib na lugar para sagutin ito. Ngunit galit siyang sinabihan si Taisan na isa itong basura dahil akala niya ay killer talaga ito. Hindi makapagpaliwanag si Taisan, hiling lang niya ay maintindihan siya, wala siyang pinatay. Tumakas lamang siya upang mailigtas ang sarili at makapagbigay ng bone marrow transplant para sa kanyang anak. Kung nasa bilangguan siya, tiyak na may gustong pumatay sa kanya.
Nag-alinlangan si Inhay, humagulgol at nakiusap na sumuko na si Taisan dahil nakahanda na ang anak niya para sa bone marrow extraction at hindi na ito makapaghintay. Dahil malapit ang mga pulis, nangako si Taisan na hahanap siya ng ebidensya bago sumuko. Nangako siyang ililigtas muna ang anak bago ang operasyon. Samantala, dumating si Sungwoo sa isang sanglaan upang imbestigahan ang mga taong may kaugnayan kay Taisan. Isinalaysay ng 2 tauhan na may dumating na simpleng babae, may hanggang balikat na buhok, ilang araw ang nakaraan. Agad na naalala ni Sungwoo si Inhay. Kaya ba si Taisan ang magbibigay ng bone marrow kay Sujin? Hindi pa rin matanggap ni Sungwoo ito. Tumakbo siya sa ospital upang tanungin si Inhay tungkol sa relasyon nito kay Taisan. Ngunit nang makita niya ang pagod na mukha ni Inhay, nagkunwaring walang nalalaman si Sungwoo at masayang inalo siya. Samantala, natagpuan ni Taisan ang salarin na nanira sa kanya. Tinakot niya ito gamit ang ladrilyo, kung hindi ka magsasalita, dudurugin ko ang ngipin mo. Nanginig at umiyak ang lalaki at inamin na si Chairman Il-shok ang may kagagawan. Pinatay ni Il-shok si Misuk at isinisi ito kay Taisan, saka ipinahanap ang kamera. Kaya ngayon, ang pinakamahalaga ay mabawi ang kamera. Agad na tumawag si Taisan sa kanyang matalik na kaibigang si Mansyok at nakipagkasundo na magkita bukas sa bahay. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay na-monitor ni Chairman Il-shok. Ngunit walang nakaasahan na si Mansyok pala ang tumakbo upang isumbong sa pulis ang balitang iyon. Lumalabas na nangako si Police Officer Sungwoo na lilinisin ang pangalan ni Taisan. Kaya pumayag si Mansyok na makipagtulungan sa kanila. Nagkubli sa paligid ng motel si Police Officer Sungwoo at ang kanyang mga tauhan. Dahan-dahan ding lumapit si Taisan sa bahay. Nang pumasok si Mansyok sa loob, bigla siyang itinulak ng isang tao sa dingding. Si Kim yon. Inutusan siya ni Chairman Il-shok na pumunta roon upang patayin at patahimikin si Mansyok. Napansin ni Sungwoo na matagal nang nasa loob si Mansyok, ngunit hindi pa rin binubuksan ang ilaw, kaya lumabas siya ng kotse dala ang pag-aalala. Sa oras ding yon, nakapasok na rin si Taisan sa bahay. Nang sindihan niya ang ilaw, nadatnan niyang nakahandusay ang bangkay ng kanyang kaibigan sa sahig. Sa sakit ng kalooban, malakas niyang tinawag ang pangalan ni Mansyok. Ngunit wala na ang kanyang kaibigan. Mas delikado pa, si Kim ay papalapit na mula sa kanyang likuran. Nasa labas din si Police Officer Sungwoo na nakahanda sa pag-ambush. Muling namatay ang ilaw. Mabilis na kumaripas palabas ng pinto si Taisan at doon ay nasalubong niya si Sungwoo. Samantala, si Sujin ay wala pa ring kamalay-malay. Araw-araw ay sumasailalim siya sa bone marrow transplant at sabik na muling makita ang liwanag ng araw. Ngunit wala ng panahon si Taisan upang magpaliwanag. Napilitan siyang tumakas agad. Nakita yon ni Sungwoo at agad siyang hinabol. Pumasok ang mga kasamahan nito sa bahay at nadatnan ang bangkay ni Mansyok. Dahil doon, agad nilang ipinagbintang na si Taisan ang pumatay. Dagdag na naman iyon sa kanyang kasalanan. Wala nang nagtitiwala kay Taisan. Patuloy ang matinding habulan ni Sungwoo, ngunit hindi niya namalayan na si Kim ay nakasunod din mula sa likod ni Taisan. Nawala sa tanaw ni Sungwoo si Taisan, ngunit nakita naman ni Kim si Taisan na nagkukubli sa loob ng isang sako sa kotse. Nang iaangat na ni Kim ang sako, biglang dumating ang driver. Kasabay nito, dumating ang mga pulis at napilitang umalis si Kim. Agad namang hinabol ng mga pulis si Kim, dahilan para makaligtas si Taisan. Samantala, inimbestigahan ni Inspector Kyung ang dating nobya ni Taisan 8 taon na ang nakalipas. Makalipas noon, natanggap din ni Kyung ang balitang si Taisan ang pumatay kay Mansyok. Sa oras na yon, nakaupo si Taisan sa sasakyan, humahagulgol sa pagkaalay ng kanyang kaibigan. Dahil sa kanya, nadamay ito. Hindi pa rin pinapatawad ni Kim si Taisan. Mabilis siyang humabol sa truck na sinasakyan nito. Lubhang natakot si Taisan nang matuklasan niyang sinusundan siya ni Kim. Takot siyang kung mamatay siya, mawawalan din ng pag-asa ang kanyang anak. Ang matagal nang naiipong takot ay naging matinding galit. Pinilit ni Taisan na ihagis ang mga bagay mula sa sasakyan papunta kay Kim. Ngunit nanatiling malamig ang mukha ni Kim para bang isa siyang makinaryang program para pumatay. Dumating ang dalawang manggagawa at bumaba mula sa truck upang magsiyasat, kaya napilitang umurong si Kim. Ngunit nakuhanan ng isa ang plaka ng sasakyan ni Kim. Nang makitang wala nang sumusunod sa kanya, tumalon si Taisan mula sa truck at tumakbo sa riles. Bago siya tuluyang umalis, kumuha siya ng maliit na bakal na pamukpok. Ginamit niya ito upang buksan ang posas. Sa wakas, natanggal din ang nakakainis na posas. Habang pagod na pagod si Taisan, biglang nagpakita sa kanyang tabi ang imahe ng kanyang anak na babae. Naging inspirasyon ito para mabuhay siya para sa anak. Kaya kahit sa ilalim ng malakas na ulan, nagpakatatag siya at patuloy na lumakad. Nakaupo si Taisan at kumakain ng mansanas nang marinig ang iyak ng isang buntis. Una, inakala niyang multo iyon kaya natakot siya. Ngunit nang mapagtanto niyang isa iyong babae na manganganak na, agad niya itong dinala sa bahay at tinulungan manganak sa mismong lugar. Kung sa ospital siya pupunta, tiyak na mamamatay siya. Dahil hindi pa siya kailanman nagpaanak, labis siyang nataranta nang makita ang babaeng halos hindi na makayanan ang sakit. Noon lang niya bahagyang naunawaan ang hirap na naranasan ni Inhay sa panganganak ng mag-isa. Tiyak na labis siyang kinasuklaman ni Inhay. Ngunit noon, napilitan si Taisan na magdusa sa kulungan para kay Il-shok. Kaya pinilit niyang ipa-abort si Inhay dahil natakot siyang maghirap ito sa pagpapalaki ng anak na mag-isa. Nang igiit niya ang pagpapasok kay Inhay sa klinika, siya man ay labis ang pighati. Sa kasalukuyan, matagumpay nang nakapanganak ang babae. Nang buhati ni Taisan ang sanggol sa kanyang mga kamay, nadama niya ang dakilang halaga ng buhay. Lumabas siya ng bahay, tinitigan ang sariling mga kamay at napaiyak. Doon niya naalala na ganoon din ipinanganak ang kanyang anak. Balik kay Inspector Kyung.
Galit na dumating sa bahay ni Kyung ang hepe dahil sa kasong iniata sa kanya, nadagdagan na naman ng isa pang buhay na nawala. Pagpasok niya, nakita niya ang isang board na puno ng mga litrato ng investigasyon tungkol kay Congresswoman Seo Hee at Chairman Il-suk. Doon naunawaan ng pinuno kung gaano kalalim ang galit ni Kyung. Isiniwalat ni Kyung ang katotohanan na noong siya ay nasa high school pa, maganda ang kanyang grado kaya binigyan siya ng scholarship ni Seo Hee. Sa mata ni Kyung, isa itong mabait at marangal na abogada. Ngunit isang gabi, dumating ang trahedya. Nasaksihan mismo ni Kyung kung paano pinatay ng sariling mga mata ni Chairman Il-suk ang kanyang ama. Wala siyang nagawa. Nang humingi siya ng tulong kay Congresswoman Seo Hee, natuklasan niyang kakampi pala ito ni Chairman Il-suk. At nang muling nagsumamo si Kyung, sinisi pa siya nito at sinabing may problema lamang siya sa kanyang mga mata. Pinayuhan siya ng team leader at pinaalalahanan na ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap si Tae-san. Si Tae-san ang susi. Hindi siya dapat mahulog sa kamay ni Chairman Il-suk. Dahil tinulungan niyang manganak ang babae, pinatuloy siya nito sa bahay at pinakain ng maayos. Hindi rin nakalimutan ni Tae-san na ihanda ang pagkain para sa bagong ina dahil mahina pa ang kalusugan nito. Samantala, bumalik sa istasyon ng pulis ang resulta ng investigasyon sa pinangyarihan ng krimen, walang bakas ng fingerprint ni Tae-san sa kutsilyo. Ibig sabihin, posible ngang hindi siya ang pumatay kay Mansok. Ngunit dahil sa galit niya kay Tae-san sa pag-abandona kay Inhay at sa anak nito, iginigiit ni police officer Sung-woo na si Tae-san ang pumatay at nilinis lamang ang mga fingerprint. Sa sandaling iyon, parehong nakatanggap ng tawag sina Sung-woo at Inspector Kyung. Si Sung-woo ay tinawagan ni Inhay. Samantala, si Inspector Kyung naman ay nakatanggap ng balitang natagpuan na ang dating nobya ni Tae-san. Ang babae ay nasa tapat mismo ng istasyon ng pulis at nais kausapin si Sung-woo. Ngunit biglang may kasamahang lumabas at sumigaw na natunton na nila ang pinagtataguan ni Tae-san. Narinig iyon ni Sung-woo at agad bumalik sa istasyon, habang si Inhay ay nananatiling nakatayo sa labas at sinusundan ng iba. Hindi nagtagal, nakarating ang mga pulis sa lugar na pinaghihinalaang tinataguan ni Tae-san. Nilagyan nila ng harang ang paligid at naghiwa-hiwalay upang magsagawa ng paghahanap. Sa oras na yon, wala pa ring kaalam-alam si Tae-san at tumutulong sa babaeng bagong panganak na labhan ang damit ng sanggol. Samantala, nanonood ng balita ang dalaga sa bahay. Kaagad pagkatapos, kumatok ang mga pulis at gustong makapasok. Nakita ng babae ang pag-aalala sa mukha ni Tae-san at agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Labis na naguguluhan si Tae-san at iginiit na siya ay napagbintangan lamang. Kahit takot na takot ang babae, nang makita niyang si Tae-san ay hawak pa rin ang mga damit na hindi pa natatapos labhan, naniwala siyang isa itong mabuting tao. Binuksan ng babae ang pinto at sinabi sa mga pulis na wala namang kakaiba sa loob ng bahay. Habang nahihirapan ang mga pulis sa paghahanap kay Tae-san, biglang naalala ni Kyung ang bahay ng babaeng bagong panganak. Malakas ang ulan sa lugar na yon nitong mga nakaraang araw. At dahil kagagaling lang niya sa panganganak at mag-isa lamang, paano siya makapagsasabit ng lubid na panlaban sa masamang espiritu kapag umuulan? Kaya't nagmamadali silang pumasok sa bahay ng babae, ngunit ang nadatnan lang ay ang dugo ang damit ni Tae-san. Sa mga oras na yon, nakatakas na siya. Sa kagubatan, buhos ang ulan kaya madulas ang daan sa bundok at muntik nang mahulog si Tae-san sa bangin. Buti na lang at nakahawak siya sa puno at nakabalik. Ngunit pag-iwas sa isang panganib ay nagdala ng panibago, nasalubong niya si police officer Sung-woo na humahabol sa kanya. Napakatindi ng tensyon sa pagitan nila kasi higpit ng hinilang tali. Nasa dulo na ng bangin si Tae-san. Itinutok ni Sung-woo ang baril kay Tae-san. Sa sandaling iyon, nais lamang niyang barilin si Tae-san sa binti upang hindi makatakbo. Ngunit mula sa isang taguan, pinakawalan ni Kim ang tirador at tinamaan ang kamay ni Sung-woo dahilan upang sumablay ang putok. At sa sumunod na sandali, tumama ang bala diretsyo sa dibdib ni Tae-san. Samantala, sa kabilang banda, puno pa rin ng pag-asa si Sujin at sabik sa araw ng kanyang bone marrow transplant. Habang unti-unting bumabagsak si Tae-san at tuluyang lumulubog sa tubig sa harap ng nagulat na si Sung-woo, ang teddy bear ni Sujin ang nagbigay sa kanya ng lakas para muling lumaban. Sa itaas, parehong hinubad ni Sung-woo at Kyung ang kanilang mga jacket at tumalon sa tubig upang hanapin si Tae-san. Isa ang gustong makuha ang kamera, isa naman ang gustong makuha ang bone marrow para kay Sujin. Pinangay ng malakas na agos si Tae-san. Lumutang si Inspector Kyung at sinisi si Sung-woo dahil hindi siya nakinig at pinaputukan pa ang taong may hawak ng mahahalagang ebidensya. Ipinaliwanag ni Sung-woo na may bumaril ng tirador sa kanyang kamay kaya sumablay ang kanyang bala. Tinanong pa niya si Kyung kung kaya ba nito iginigiit na siya ang manguna sa kaso ay dahil may isa pang kasong nakatago rito. Ngunit hindi siya sinagot ni Kyung. Humiling na lamang siya ng karagdagang puwersa upang hanapin ang taong bumaril ng tirador. Si Kim, na nakatago sa mas mataas na lugar, ay naririnig ang lahat ng kanilang usapan dahil sa wartap. Samantala, tinangay si Tae-san ng ilog pababa at nasagip siya ng isang mabait na matandang lalaki. Ngunit hindi ordinaryo ang matandang ito. Bagamat siya ibingi at gumagamit ng hearing aid, marunong siyang magtanggal ng bala sa katawan ni Tae-san. Alam din niyang minsan nang isinakripisyo ni Tae-san ang sarili para akuin ang kasalanan ni Chairman Il-suk. Lumalabas na 8 taon na ang nakalilipas, kaaway ng matanda si Chairman Il-suk. Inutusan si Tae-san na harangin ang pagtakas ng matanda. Ngunit nang hawakan niya ang kutsilyo, hindi niya nagawang saksakin ang matanda. Dahil doon, nanirahan ng patago ang matanda upang mailigtas ang sarili. Ipinaliwanag ni Tae-san na wala siyang pinatay. Si Chairman Il-suk ang nagplano at nagparatang sa kanya. Nang marinig ang pangalan ni Chairman Il-suk, agad siyang pinalayas ng matanda dahil ayaw niyang madamay.
Ngunit nang marinig niya mula kay Taisan na kailangan niyang mabuhay para mailigtas ang buhay ng kanyang anak, nagbago ang isip ng matanda. Sa oras na yon, nagsimula na ring magsiyasat ang mga pulis sa agos ng ilog. Lahat ng sasakyan na lumalabas at pumapasok sa lugar ay mahigpit na sinusuri. Sumusunod din si Kim kasama ang puwersa ng pulisya. At doon lamang nakapagsaliksik ang mga kasamahan ni Inspector Kyung at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa isang babae, si Inhay. Si Inhay ang dating nobya ni Taisan 8 taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, siya ang kasintahan ni Police Officer Sungwoo. Hinahanap ni Inhay si Taisan dahil mayroon silang anak at ang bata ay nangangailangan ng bone marrow transplant mula kay Taisan upang mabuhay. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan din ng pulisya ang duguang sapatos at damit ni Taisan. Pagbalik sa himpilan, ipinagpalagay nilang ang isang taong sugatan at nalunod sa tubig ng matagal ay tiyak ng patay. Hindi makapaniwala si Sungwoo na ang kanyang mga kamay ang nakapatay ng tao. Si Kyung naman ay halos mabaliw sa tabi ng ilog, patuloy na sumisigaw ng pangalan ni Taisan. Biglang napagtanto ni Kyung ang isang bagay na kakaiba. Bakit ang isang taong nakatakdang mag-donate ng bone marrow para sa kanyang anak ay tatanggap ng utos na pumatay? Maaari kayang napagbintangan lang si Taisan, tulad ng nangyari 8 taon na ang nakalipas. Samantala, malakas na ibinabalita ng media ang diumano'y pagkamatay ng tumatakas na kriminal na si Taisan. Narinig rin ni Inhay ang balita. Tinakpan niya ang kanyang bibig at hindi naglakas loob na umiyak ng malakas sa harap ng kanyang anak. Kung patay na si Taisan, ano na ang mangyayari sa kawawang anak nila? Sa oras na yon, patuloy pa ring hinahanap ng mga pulis ang bangkay ni Taisan sa ibaba ng ilog. Si Taisan naman ay nakasakay sa isang truck na dumaan mismo sa checkpoint. Ngunit dahil sa mahusay niyang pagbabalakayo, muling nakalusot si Taisan sa kamay ng pulisya. Bumalik tayo sa nakaraang gabi, naisa nang paalisin ng matandang lalaki si Taisan. Ngunit naawa siya sa mapait na kapalaran ng lalaki, kaya't napagdesisyonan ng matanda na tulungan si Taisan sa huling pagkakataon. Alam ng matanda na hindi niya kayang ipagtago si Taisan ng matagal. Ibinigay niya ang truck at sinabi rito na magtago muna sa Pilipinas. Pagkalipas ng 10 araw, babalik si Taisan para sa bone marrow transplant ng kanyang anak. Ngunit bago tumawid sa hangganan, nagtangkang dumalaw muna si Taisan sa ospital upang makita ang anak. Nang makita niyang mahina ngunit nakangiti pa rin ito sa kanya, labis na nasaktan si Taisan. Nagsuka ang bata dahil sa ginagawang radiation therapy, ngunit nauunawaan niya ito at hindi nagsasalita. Tahimik na kumaway si Sujin bilang pamamaalam sa kanyang ama nang itulak siya palayo ng kanyang ina. Paano na lamang kung muli siyang iwan ni Taisan? Habang nagluluksa si Inhay para sa kanyang anak, isang sinag ng pag-asa ang dumating sa kanyang buhay. Tumawag si Taisan upang palakasin ang kanyang loob. Kung mabubuhay si Taisan, mabubuhay rin ang kanyang anak. Na-trace ang kanilang tawag at naiparating kay Inspector Kyung. Halos mabaliw si Inhay at nakiusap na sumuko na si Taisan. Ngunit sinabi ni Taisan na hindi siya makakapagtitiwala kanino man. Nang ikulong siya sa himpilan, muntik na siyang patayin. Kaya ang tanging paraan upang iligtas ang kanyang buhay ay ang pagtakas. Nagpasya si Taisan na tumawid papuntang Pilipinas. Nang marinig iyon, sa unang pagkakataon ay sinabi ni Inhay, ama ni Sujin, mabuhay ka, pakiusap. Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Taisan ng higit na lakas ng loob. Nagkubli si Taisan sa banyo at muling nagbalakayo upang makalabas ng ospital. Pagdating sa lobby, napalingon siya sa anak sa huling pagkakataon. Eksaktong pagkakataon din iyon upang makaiwas siya kay Pangulong Il-Shock na kararating lamang. Tunay ngang tuso ang matandang ito. Natunton niya ang silid ng ospital ni Sujin at natuklasan na siya pala ay anak ni Taisan. Ikaw ba ang anak ni Taisan? Tanong ni Il-Shock. Opo, dumalaw po rito si Papa kanina, masunuring sagot ng bata. Pagkarinig nito, nakatiyak si Pangulong Il-Shock na buhay pa si Taisan. Paglabas ni na Il-Shock at ng kanyang mga tauhan, nasalubong nila sina Sungwoo at Inhay. Nang marinig ni Il-Shock mula kay Sungwoo na bibisitahin ito si Sujin, lalo niyang pinansin ang kilos ni Sungwoo. Sinundan nila hanggang kapehan. Nang makita ni Il-Shock ang ginhawa sa mukha ni Inhay, lalo siyang nakumbinsing buhay pa si Taisan. Hindi lamang si Il-Shock ang nakaalam na buhay pa si Taisan, kundi pati si Inspector Kyung, ang kanyang mga kasamahan, at maging ang hepe ng departamento dahil sa wiretap sa telepono ni Inhay. Kaya pinamunuan ni Inspector Kyung ang buong puwersa ng pulisya upang hulihin si Taisan. Ngunit dahil sa takot na maapektuhan ang trabaho ni Sungwoo ng kanyang personal na damdamin, kinumpiska ni Kyung ang mga telepono ng lahat upang hindi sila makipag-ugnayan. Kailangan nilang mapigilan ang tren patungong Pilipinas bago maagapan ng mga tauhan ni Chairman Il-Shock si Taisan. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating si Taisan sa Busan Port. Iniwan niya ang truck at sumakay sa barko kasama ng mga migrante. Habang naghihintay siya ng tren, hindi niya alam na binabantayan ng bawat galaw niya ni Inspector Kyung mula sa itaas. Sa oras na yon, dinala si Taisan sa ilalim ng kubyerta at pinaupo sa madilim na silid. Tiniis niya ang sakit habang nililinis ang sugat. Kung magka-impeksyon yon, maaapektuhan ang bone marrow transplant para sa kanyang anak. Akala ni Taisan magiging maayos na ang lahat, ngunit biglang kinuha ng tadhana ang kanyang swerte. Bigla na lamang pumasok si Inspector Kyung, itinutok ang baril at flashlight sa mukha ni Taisan. Pagkatapos ng maraming araw na pagtakas, nasa kamay na ngayon ng pulisya si Taisan. Pagkahuli kay Taisan, ibinalik ni Inspector Kyung ang mga telepono ng kanyang mga kasamahan. Pagbukas ng telepono, agad tumawag ang isang kasamahan kay Sungwoo upang ipaalam na buhay pa si Taisan, dahilan upang mapatulala si Sungwoo. Samantala, 2 tauhan ni Pangulong Il-Shock ang sinadyang magdulot ng aksidente sa daan upang magkatrapiko.
Napilitan ang sasakyan ng pulisya na dumaan sa highway. Doon na sila nahulog sa bitag ni Ilsyok. Habang tumatakbo ang sasakyan, muntik na silang salpukin ng paparating na truck. Bukod pa roon, may sniper na nakatago sa likod ng sasakyan. Pinaputukan nito ng usok ang kotse ni Inspector Kyung, dahilan upang mawalan ito ng kontrol at bumangga sa isa pang sasakyan. Nabulag ang mga sakay dahil sa usok. Kaagad silang hinila palabas ng mga tauhan ni Kim upang kontrolin sila. Sinira rin ang kanilang mga telepono, putol ang komunikasyon. Hindi pwedeng mamatay si Taisan ng ganoon na lamang. Sinubukan niyang tumakas sa kotse, ngunit pilit siyang hinahawakan ni Inspector Kyung. Sa huli, nawalan ito ng malay matapos bugbugin. Nahulog si Taisan sa mga kamay ni Kim. Nilakad siya palayo ng mga ito sa harap ng walang magawa at nanghihinang si Inspector Kyung. Agad siyang humingi ng tulong sa isang paparating na sasakyan, pagkatapos ay mabilis na hinabol ang grupo ni Kim. Maya-maya, nagising din ang lahat ng pulis. Dumating rin si Sungwoo sa pinangyarihan gamit ang kanyang sasakyan. Mula sa sinabi ng kanyang kasamahan, nalaman ni Sungwoo ang nangyari. Samantala, alam ng mga kriminal na sinusundan sila ni Inspector Kyung. Kaya't pinahinto nila ang sasakyan at pinadaan muna siya. Pagkatapos ay lumiko sila at naglakbay sa kabaligtarang direksyon. Gaano man kahirap sinubukan ni Kyung na bumalik at habulin sila, hindi pa rin niya natunton ang kanilang pinuntahan. Bumaba si Kyung sa kotse. Hindi siya handang hayaang mapasakamay ng iba ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya pinilit ni Kyung na isipin kung saan nila maaaring dalhin si Taisan. Pagkalipas lamang ng 5 segundo, nahanap niya ang sagot. Sa mga oras na yon, dinala na nila si Taisan sa isang abandonadong bodega. Nakaupo si Taisan na nakatali sa upuan. Sa kanyang harapan ay ang malupit na si Chairman Ilsyok. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Diretsyo nitong tinanong si Taisan kung nasaan ang kamera. Noon lamang napagtanto ni Taisan na wala ito sa kamay ng kanyang kaibigan. Ibig sabihin, may pag-asa pa siyang mailantad ang mga kasalanan ni Ilsyok. Ginamit ni Taisan ang kamera upang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Kung papatayin siya ni Chairman Ilsyok, mawawala rin ang kamera. Ngunit hindi ganoon kadali si Ilsyok. Binalak niyang pahirapan si Taisan sa kanyang sugat upang mapilitang umamin. Nang makita niyang maayos na nagamot ang sugat, nagsimulang magduda si Ilsyok. Binuksan niya ang bag ni Taisan at natagpuan ang maraming antibiotic. Paanong nakabili ng gamot si Taisan gayong isa siyang wanted na kriminal? Kaya't pinaghinalaan ni Chairman Ilsyok na may tumutulong kay Taisan at ang taong iyon din ang may hawak ng kamera. Kaya't inutusan niyang siya sa atin ito ng kanyang mga tauhan. Samantala, sa labas ng bodega, natunton na ni Inspector Kyung ang lugar. Sa kasamaang palad, natuklasan siya ng isa sa mga bantay. Nang tumakbo si Kyung, napalibutan siya ng iba pa at wala ng ibang paraan kundi lumaban. Bagaman maliit ang kanyang pangangatawan, magaling at maliksi si Kyung. 2 lalaki ang nakaharap niya. Ngunit nang akala niyang tapos na, biglang sumugod ang isang baliw at itinulak siya sa tabla, dahilan upang mawalan siya ng malay. Sa loob, bugbog sarado rin si Taisan hanggang dumugo ang kanyang bibig. Walang tigil siyang pinahirapan ni Ilsyok. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan ang congresswoman upang ipaalam na nahuli na niya sina Inspector Kyung at Taisan. Tunay ngang wala nang hihigit pa sa kalupitan ng mga taong ito. Plano ni Chairman na ibalik si Inspector Kyung at burahin ang lahat ng ebidensya. Ngunit nais ni Shohei na patayin si Kyung upang manahimik na ito. Nang magising si Inspector Kyung, kaharap niya ang pumatay sa kanyang ama ilang taon na ang nakalilipas. Galit na galit si Kyung at gusto sanang tagpasin ang taong ito. Inutusan ni Chairman Ilsyok ang kanyang tauhan na takpan ang bibig ni Inspector Kyung, pagkatapos ay dinala siya kay Taisan. Sinabi ni Ilsyok kay Taisan na ang sumusunod sa kanya ay anak ng lalaking pinatay niya noon. Pagkasabi nito, iniabot ni Ilsyok ang baril kay Taisan at binigyan siya ng 2 pagpipilian. Una, barilin si Inspector Kyung kapalit ng kanyang kalayaan. Pangalawa, mamatay silang 2. Handa na sanang itutok ni Taisan ang baril kay Kyung. Nagpumiglas at nakiusap si Kyung, ngunit pinaputok pa rin ni Taisan ang baril. Subalit walang bala ito. Kaagad siyang pinagalitan ni Ilsyok sa kanyang kahangalan. Pagkatapos, itinuro ni Ilsyok ang baril kay Kyung. Ngunit sumigaw si Taisan na kung papatayin niya si Kyung, mawawala rin ang kamera. Alam ni Taisan na ibibigay ng matandang tuso ang baril ng walang bala. Upang hindi siya mapatay, nagsinungaling siya at sinabi na bago siya mapatay ay ibinigay niya ang kamera sa isang tao. Sinabihan daw niya ito na kapag wala siyang balita sa loob ng ilang araw, ipopost nito online ang laman ng kamera. Dahil dito, napilitan si Chairman Ilsyok na mag-ingat at pansamantalang pakawalan si Taisan. Dinala siya ng mga tauhan ni Ilsyok sa ibang silid. Ngunit hindi sila naging katapat ni Taisan. Sinamantala niya ang kanilang pagkalito, hinila ang mga tali at nagkagulo sila sa isa't isa. Sa ilang galaw lamang, natalo silang lahat ni Taisan. Hindi siya tumakas agad. Pinabagsak niya ang bariles upang lumikha ng ingay. Pagkatapos, naghulog siya ng peres ng sapatos upang magmukhang tumakas siya. Nahikayat ang mga bantay at tumakbo palabas upang habulin siya. Nang wala ng tao, pumasok si Taisan sa bodega at ninakaw ang kotse ni Chairman Ilsyok. Binangga niya ang pader upang iligtas si Inspector Kyung. Sa wakas, nakatakas silang 2. Walang nagawa si Chairman Ilsyok kundi panoorin silang makatakas at pagalitan ang kanyang mga tauhan. Samantala, papunta rin si Sungwoo upang hanapin si Inspector Kyung nang masalubong niya ang sasakyan ni Taisan. Naiinis siyang agad na humabol. Ngunit sa ilang saglit lamang, nang susubukan niyang tawagan ang mga kapulisan para sa backup, muli niyang nawala si Taisan. Pumasok si Taisan sa lagusan. Humingi siya ng tawad para sa kaso ng ama ni Kyung noon.
Pagkatapos ay tinanggal niya ang tali ni Kyung at sinabing bumaba ito upang magpalit sila ng pwesto sa pagmamaneho. Pagkababa ni Kyung, agad inapakan ni Tae-san ang silinyador at umalis. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang sariling kaligtasan. Kaya't hindi niya maipagkakatiwala ang kanyang buhay sa iba. Agad na tumakbo si Inspector Kyung upang habulin siya. Sa kabutihang palad, nasalubong niya si Sung-woo. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan nito at sinabing habulin agad si Tae-san. Pero bago pa man makaalis ang sasakyan, may isa pang kotse na biglang sumulpot. Napilitan silang bumalik at magtago sa mga palumpong upang makaiwas. Samantala, nakatalon na si Tae-san sa bangka bago pa man dumating ang mga tauhan ni Chairman Il-suk. Tinawagan ni Chairman Il-suk si Seo-hee upang iulat ang sitwasyon. Natakot si Seo-hee na kapag nakatakas ang dalawa, masisira ang kanyang karera bilang manloloko at guguhurin ang imaheng pinaghirapan niyang buuin. Si Tae-san naman, inakalang kapag nakasakay na siya sa bangka ay ligtas na siya. Ngunit hindi, patuloy pa rin siyang kinapitan ng mga maton na parang mga linta. Gumamit sila ng mga baril upang pahintuin ang bangka, saka sila sumampa upang kontrolin ang mga pasahero. Isang binatilyo ang nakakita kay Tae-san at nakilala siyang wanted criminal. Sumigaw ang bata, kaya napilitan si Tae-san na tumalon sa bintana at sumisid sa dagat upang makatakas. May isang hangal na sumilip sa tubig upang maghanap, kaya't hinila siya ni Tae-san pababa at kinuha ang bangka. Dalawa pa ang sumugod, ngunit napaandar na ni Tae-san ang makina at nakatakas. Sumakay agad sila sa natitirang bangka upang habulin siya. Pumutok sila ng pumutok ngunit walang tama. Nagkaroon ng matinding habulan sa dagat. Sinubukan ng mga maton na harangan ang daraanan ni Tae-san. Ngunit bigla niyang pinaharurot ang makina at sumugod ng diretsyo, dahilan upang mapilitang lumiko ang mga kalaban. Nawalan sila ng balanse at lahat ay nahulog sa dagat. Sinamantala ni Tae-san ang pagkakataon upang makaalis at makaakyat sa pampang. Sa ospital naman, nagising na si Inspector Kyung. Nasa tabi pa niya ang kanyang kasamahan na nagbabantay. Pagmulat niya, agad niyang tinanong kung nahuli na ba si Tae-san. Nang malaman niyang hindi pa, bumangon siya at handa nang bumalik sa istasyon. Sa mga oras na yon, dumating si Sung-woo. Hinila siya nito papunta sa rooftop at tinanong kung bukod sa kaso ni Tae-san ay may iba pa ba siyang dahilan kung bakit sobrang pursigido si Kyung. Ngunit hindi ito sumagot. Patuloy na nagtanong si Sung-woo tungkol kay Tae-san, dahilan upang mabanggit ni Kyung ang relasyon nina Sung-woo, Tae-san at In-hae. Inakala ni Kyung na binaril ni Sung-woo si Tae-san dahil sa selos, kaya hindi na ito nakapagtanong pa. Sinabi rin ni Kyung na malaki ang posibilidad na napagbintangan lamang si Tae-san, bagay na hindi maunawaan ni Sung-woo. Biglang nangyari ang isang kakaibang bagay, na para bang pati ang tadhana ay kampi kay Tae-san. Nang kapanayamin ng mga reporter ang mga pamilyang pinasok ni Tae-san, lahat ay nagsabing hindi siya mukhang kriminal. Mabait pa nga raw ito at wala silang natamong pinsala. Kumbinsido pa rin ang buntis na babae na inosente si Tae-san. Nang marinig ni In-hae ang balitang iyon, mas naniwala siya na malinis ang konsensya ng dating kasintahan. Naalala niya ang mga panahong magkasintahan pa sila. Tahimik na tao si Tae-san ngunit sobra ang kanyang kabutihan, dahilan upang mahulog ang loob ni In-hae sa kanya. Samantala, naghanda na si Chairman Il-suk ng lahat ng ebidensya at abogado upang kapag inaresto siya ay madali niyang maikaila ang lahat. Nagtataka rin si Seo-hee, lumipas na ang 24 oras ngunit hindi pa rin naaresto si Il-suk. Ibig sabihin, desidido si Inspector Kyung na ituloy ang kaso hanggang sa huli at isama rin si Seo-hee. Sa panig naman ni Inspector Kyung, pinuntahan siya ng kanilang hepe sa kanyang bahay at pinagalitan dahil hindi pa niya inaaresto si Chairman Il-suk. Ngunit alam ni Kyung na walang saysay ang pag-aresto dahil siguradong ide-deny lang ito. Kailangan nilang mahanap ang nawawalang kamera upang mahuli rin si Seo-hee, doon palang magiging sulit ang lahat ng sakripisyo. Samantala, pag-alagala si Tae-san sa kabubatan habang hirap na hirap. Pagod na pagod siya at bumagsak dahil sa matinding torture na dinanas niya kahapon. Ngunit hindi niya maipikit ang kanyang mga mata dahil alam niyang naghihintay pa rin ang kanyang anak na mailigtas. Kailangan niyang hanapin agad ang kamera. Baka ito na ang paraan upang mapawalang sala siya. Naalala ni Tae-san ang kasintahan ni Man-suk. Malaki ang posibilidad na nasa kanya ang kamera. Sa mga oras na yon, umiiyak ang babae habang binubura ang mga litratong kuha nila ng kanyang kasintahan. Kinuha ng kaibigang nasa tabi niya ang kamera at sinabing itatapon na lamang ito upang hindi na siya masaktan sa mga alaala. Ngunit hindi nila alam na sa loob noon ay may sikreto na pinag-aagawan ng malalakas na puwersa. Sa himpilan naman ng pulisya, nagsimulang mag-isip si Sung-woo na posibleng napagbintangan lamang si Tae-san. Nagduda siya kung bakit ang isang killer ay paulit-ulit na sumisigaw na inosente siya at kung bakit nagugustuhan siya ng mga taong nasalubong niya. Samantala, palihim namang nagdasal si In-hae para kay Tae-san. Umasa siyang makaligtas ito para sa sarili nito at para sa kanilang anak. At sa kanyang panalangin, tila nagising si Tae-san na nawalan ng malay sa kabubatan. Muling nagpakita sa kanya ang kanyang anak na nagpapatunay na siya ang pinakamahalagang layunin ni Tae-san sa buhay. Kinaumagahan, palihim na pumasok si Tae-san sa mga bahay ng tao upang kumuha ng bigas, damit at sapatos. Upang makatakas, kailangan niyang busugin ang sikmura, painitin ang katawan, at tiyaking ligtas ang kanyang mga paa. Pagkatapos, nagtungo si Tae-san sa gasolinahan. Doon siya nagtago sa ilalim ng truck na kargado ng troso upang makisakay palabas. Samantala, pumayag na si Seo-hee na tumakbo bilang alkalde upang magkaroon ng koneksyon sa opisina ng piskal at maipit si Inspector Kyung. Nang magkita sila, bigla niyang inakusahan si Kyung bilang kasabwat ng puganting kriminal dahil may kuha ng kamera na magkasama silang nakasakay ni Tae-san sa isang sasakyan.
Naabisuhan agad ang hepe ng pulisya tungkol dito at sinabi niya ito kay Sungwoo. Agad namang lumabas si Sungwoo. Nais ni Shohei na ipahayag sa publiko ang pagtanggal kay Inspector Kyung sa kanyang posisyon sa harap mismo ng piskal upang hindi madungisan ang imahe ng kanilang opisina. Dahil dito, nanahimik si Kyung dala ng galit at sama ng loob. Dumating din ang hepe ng departamento upang ipagtanggol si Kyung. Alam ng lahat sa himpilan ng pulisya na sinubukan niyang hulihin ang isang kriminal ngunit siya ang nakontrol nito. Ngunit ayaw ng punong piskal na magalit si Shohei kaya't pinilit nitong umatras si Inspector Kyung sa kaso. Sa oras ng kanyang kahinaan, dumating si Sungwoo. Anak siya ng hepe ng pulisya kaya't napilitan ang piskal na bigyan siya ng respeto. Tumayo si Sungwoo para garantiya kay Kyung, sinabing noong oras na yon ay magkasama silang humahabol kay Tae-san. Ibig sabihin, peke lamang ang litratong nagpapakita na magkasama sina Kyung at ang kriminal. Paglabas, nagpasalamat si Inspector Kyung kay Sungwoo ngunit tumanggi pa rin siyang sabihin ang tungkol sa 8 taon niyang hinanakit sapagkat ang ama ni Sungwoo ang direktor. Malaki ang posibilidad na konektado ito sa kongresista kaya't nagalit si Sungwoo at nagpasya na lang na magsaliksik ng mag-isa. Samantala, bumalik na si Tae-san sa kanyang dati ng inuupahang silid. Naghintay muna siya na umalis ang mga pulis bago palihim na pumasok sa bahay upang hanapin ang kamera. Ngunit una niyang nilinis ang dugo ng kanyang kaawa-awang matalik na kaibigan. Pagkatapos, naligo siya upang hindi maimpeksyon ang kanyang sugat. Matapos magpalit ng maayos na kasuotan, nagsimula siyang maghanap sa paligid ng bahay ngunit hindi niya nakita ang kamera. Tiyak ni Tae-san na nasa kasintahan ni Mansyok ang kamera. Kinailangan niyang mag-impok ng kaunting pera at pagkain bago umalis. Pagkaalis ni Tae-san, dumating naman si Inspector Kyung at ang kanyang mga bagong kasamahan. Sa oras na yon, nasa tindahan na ni Mansyok ang kasintahan si Tae-san. Nanunood sila ng balitang wanted si Tae-san kaya't hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Kaya tinawagan niya muna ang kanyang dating kasintahan upang ipaalam na ligtas siya para hindi na ito mag-alala. Hiningi rin ni Tae-san na magkita sila sa mall at humingi ng tulong kay Inhay upang kunin ang isang bagay. Sumang-ayon si Inhay ngunit narinig ang kanilang usapan ni na Inspector Kyung at ng kanyang grupo. Tiyak sila na ang tinutukoy ay ang digital camera. Kaya't agad na sinabi ni Kyung sa kanyang koponan na maghahanda sila ng operasyon kinabukasan, 3:00 ng hapon, upang hulihin si Tae-san at makuha ang kamera. Kinabukasan, nagtungo si Inhay sa mall. Ayon sa plano, nakakalat ang mga nakatagong pulis sa bawat sulok. Ngunit hindi inaasahan, binabantayan din ang bawat galaw ni Inhay ni Kim. Ramdam din ito ni Kim at nais na niyang makipaglaban sa mga pulis. Nadiskubre na rin niya si Tae-san. Totoo ngang hindi ka dapat matakot sa mga malalakas na kaaway, mas nakakatakot ang mga kasamahang walang utak at suot ay maskot. Pagdating ni Inhay sa seksyon ng pambata, sinabi sa kanya ng isang pulis na nakamaskot na may hinahabol silang pugante at magiging magulo roon kaya mas mabuting umuwi na siya. Alam ni Inhay na si Tae-san ang huhulihin kaya't dali-dali siyang tumakbo palayo. Nakiusap siya kay Tae-san na huwag nang pumunta roon. Sa kabilang panig, natuklasan na rin ni Inspector Kyung si Tae-san kaya't agad niyang iniutos sa kanyang mga kasamahan na sundan ito. Nakita ni Sungwoo ang kanyang fiancé at nahulaan niyang makikipagkita ito sa dating kasintahan. Kaagad na nagdeklara ng emerhensya ang pulisya at pinalibutan ang buong mall upang kontrolin ang mga tao. Nakita ni Tae-san na delikado ang sitwasyon kaya umatras siya. Ngunit nagsimula na rin kumilos si Kim. Tumawag si Tae-san kay Inhay kaya't agad itong bumalik sa ospital. Sa loob, naibaba na ng pulisya ang mga suspect at nang alisin nila ang maskara, ibang mukha ang lumabas. Ang tunay na Tae-san ay nakalabas na at sinusundan ng malapitan ni Kim. Salamat sa refleksyon mula sa salamin ng isang dumadaang sasakyan, napansin ni Tae-san ang anino ng kanyang stalker. May hawak itong kutsilyo at handang pumatay. Alam ni Tae-san na napakalakas nito at kung makikipaglaban siya ng harapan, siguradong matatalo siya. Kaya't sinubukan niyang makipag-usap ng parang dalawang lalaki. Ngunit malamig lamang ang tugon ni Kim at walang sinasagot. Dahil dito, napilitang tumakbo si Tae-san. Nang muntikan na siyang maabutan ng mamamatay, biglang tumawid ng kalsada si Kim at nabangga ng kotse kaya bahagyang natagalan. Sinamantala ito ni Tae-san upang makasakay sa bus. Sumakay din si Kim ngunit mas tuso si Tae-san. Mabilis siyang tumalon palabas ng bintana at ligtas na nakalapag. Gusto sanang habulin ni Kim ngunit naalala niya ang babala ng kanyang ama na huwag gumawa ng kahina-hinalang galaw sa mataong lugar. Kaya't napilitan siyang umurong. Samantala, pagbalik ni Inhay sa ospital, agad siyang niyakap ni Tae-san at nagtago sila sa isang sulok. Hinila siya ni Inhay patungo sa ligtas na lugar at nag-usap. Ipinaliwanag ni Tae-san na naka-wiretap ang telepono ni Inhay kaya't madali siyang natutunton. Dumating din si Sungwoo sa ospital upang makita si Inhay. Tinatanong niya kung bakit nagsinungaling ito at nakikipag-ugnayan pa sa kanyang ex-boyfriend. Naipit si Inhay at napilitan na lamang sabihin na si Tae-san ang nag-donate ng bone marrow kay Sujin. Kung may mangyari sa kanya, mahihirapan ng mabuhay ang bata. Habang papalabas si Tae-san, bigla niyang naalala ang isang bagay, ang ribbon na balak niyang ibigay sa kanyang anak. Kaya bumalik siya sa ospital. Doon siya nagtagpo ng landas kay Sungwoo. Sa loob ng silid, patuloy pa ring nagmamarka ng araw si Sujin, puno ng pag-asa na mabuhay. Mabilis na niyakap ni Inhay si Sungwoo upang makatakbo si Tae-san. Tumakbo siya ng buong bilis. Wala nang nagawa si Sungwoo dahil sa ginawa ng kanyang fiancé. Tinanong niya si Inhay kung bakit hindi ito nagtitiwala sa kanya. Kung alam lamang daw niya na si Tae-san ang nag-donate ng bone marrow, kaya niyang protektahan ang huling pag-asa ni Sujin. Wala nang nasabi si Inhay kundi umiyak at humingi ng tawad.
Samantala, ngayon lamang nalaman ni Taisan na ang fiancé ni Inhay ay walang iba kundi si Sungwoo, ang pulis na walang tigil sa kanyang pagtugis. Sa sakit at hiya, napaluha si Taisan. Lalo pang nahihiya si Inhay sa sitwasyon ng kanyang dating kasintahan at ng kanyang kasalukuyang minamahal. Kinailangan ni Inhay na tiisin ang kahihiyang iyon. Noon, dahil sa mga pagbabanta ni Chairman Il-Shock, kinailangan ni Taisan na magtimpi at magpasensya. Nilunok niya ang kanyang galit upang hindi saktan ni Il-Shock si Inhay. Hindi inaasahan, naging sagabal ito kay Inhay ngayon. Sa kabilang banda, nagsimulang magduda si Chairman Il-Shock kung talagang pinahahalagahan ni Taisan ang kanyang anak na babae. Kahit na tumakas siya, lihim pa rin siyang pumunta upang makita ang kanyang anak. Kung totoo iyon, magiging madali na kay Il-Shock. Gagamitin niya ang bata upang muling ipangako kay Taisan. Agad na ipinadala ni Il-Shock ang kanyang mga tauhan sa ospital upang alamin ang petsa ng operasyon ng bata. Dito, tinanong ni Inspector Kyung si Inhay kung maaari silang magkita. Nang makita niyang nag-aalangan pa si Inhay, inamin ni Kyung na alam na niya ang tungkol sa relasyon ni Inhay at Taisan. Naniniwala si Kyung na si Taisan ay napaagrabyado at pinatay kaya siya tumakas. Ngunit ngayon, ang pagtakas ang pinakamapanganib na hakbang. Nais ni Kyung na magbigay ng payo kay Inhay na hikayatin si Taisan na sumuko na dahil tanging ang pulisya lamang ang makakapagprotekta sa kanya. Hanggat may kamera, anumang nagbabanta kay Taisan ay kailangang mag-ingat. Agad na tinanong ni Inhay kung ano ang kamera. Hindi ito masyadong ipinaliwanag ni Kyung ngunit binigyang diin lamang na protektado si Taisan ng pulisya hanggang sa araw ng operasyon ni Sujin. Kaya't magiging ligtas silang dalawa. Ibinunyag din ni Kyung kay Inhay na 8 taon na ang nakalipas. Pinilit si Taisan na akuin ang kasalanan kay Chairman Il-Shock upang protektahan si Inhay. Nang marinig ito, nagulat at nanginig si Inhay. Akala niya iniwan siya ni Taisan, pero ang totoo, ginawa iyon ni Taisan upang siya ay maprotektahan. Ngunit sa nakalipas na 8 taon, nagtampo si Inhay at hindi pinayagan si Taisan na makita ang kanyang anak. Nang bumalik si Kyung, tinanong siya ni Sungwoo kung bakit hindi niya sinabi na si Taisan ang nag-donate ng bone marrow kay Sujin. Ipinaliwanag ni Kyung na si Inhay mismo ang kailangang magsabi. Kung ayaw ni Inhay na sabihin ito, hindi siya makikialam. Unti-unti, napansin ni Police Officer Sungwoo ang nakatagong kwento sa likod nito. Mayroong isang tao na nais ipasa ang kasalanan kay Taisan at ang taong iyon ay kinidnap si Inspector Kyung noong nakaraang araw. Dahil anak si Sungwoo ng hepe ng pulisya, hindi nagtitiwala si Kyung sa kanya. Ngunit kung magtatanong siya ngayon, ibubunyag din ni Kyung sa kanya. Ang 2 tao na iyon ay sina Shuhei at Il-Shock. Dahil dito, unti-unting naniwala si Sungwoo na talagang napaagrabyado si Taisan. Kaya nang bumalik siya sa himpilan, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na muling imbestigahan ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa kaso. Sa kabilang banda, nalaman din ni Chairman Il-Shock ang petsa ng operasyon ni Sujin. Sinabi ni Il-Shock na ang taong laging duwag at masunurin, tulad ni Taisan, ay naging malakas dahil sa anak nito. Gayunpaman, ang araw ng operasyon ni Sujin ay kapareho rin ng araw ng Peking exhibition ni Il-Shock at Shuhei. Kaya't ang pinakamahalagang bagay ay hanapin ang kamera. Paglipat ng eksena. Matapos imbestigahan si Il-Shock, agad na natuklasan ni Police Officer Sungwoo ang panganib. Nasa ospital si Il-Shock kung saan ginagamot si Sujin. Kaya't agad na pumunta si Sungwoo upang makipagkita kay Il-Shock at sinabi na si Sujin ay anak niya na nagpapahiwatig na nais niyang ipaalala kay Il-Shock na huwag niyang gawing target ang bata. Ang matandang lalaki ay ngumiti sa labas ngunit sa loob, galit na galit siya. Inamin ni Il-Shock na ang kailangan niya ay ang kamera. Naalala ni Sungwoo na sinabi ni Kyung na ang kamera ay nagtatala ng iligal na relasyon ni Il-Shock at Shuhei. Tanging gamit ang kamera ay may papasok sila sa bilangguan. Matapos ang direktang babala kay Il-Shock at tawaging aso, bumalik si Sungwoo sa himpilan ng pulisya. Agad na tinawagan ni Sungwoo ang kanyang mga tauhan upang bantayan ang ospital kung saan naroroon si Sujin at ang kanyang ina upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Nang dumating si Inhay, sinabi ni Sungwoo na naniwala siya sa inosente si Taisan. Kaya't kung magpakita si Taisan, kailangang agad na hikayatin ni Inhay ito na sumuko. Tanging sa ganitong paraan lamang maipapanatili ang spinal cord para sa operasyon ni Sujin. Nagbigay sila ng parehong payo kay Inhay kaya't nagsimula na siyang magduda. Sa ibang lugar, bigla namang nalaman ni Shuhei na may anak na may kapansanan. Pagkatapos ng auction, mag-ipon siya ng pera at lilipad sa ibang bansa kasama ang anak upang mamuhay. Ngunit bago yon, kung nais niyang magtagumpay ang auction, kailangang gamitin ni Shuhei ang kanyang kapangyarihan upang agawin ang merkado. Nang marinig ito, agad na hindi sumang-ayon si Chairman Il-Shock dahil hindi siya pinaalam ni Shuhei ng maaga. Tiyak na iiwan ni Shuhei si Il-Shock at tatakas na mag-isa. Kaya't iniutos ni Il-Shock sa kanyang mga tauhan na lihim na imbestigahan ang araw ng auction. Plano niyang lumipad sa ibang bansa. Bumalik tayo kay Taisan. Patuloy niyang tinatawagan si Inhay upang magtakda ng isang pagpapakita. Akala ni Taisan na hindi tineteknikal ang linya ng telepono sa ospital. Ngunit hindi inaasahan, ang kanilang pag-uusap ay ipinasa pa rin kay Inspector Kyung. Alam ni Kyung at ng kanyang mga superior ang lugar at oras ng kanilang pagtatagpo. Balak sanang ipagbigay alam ni Kyung sa pulisya. Ngunit pinaghihinalaan niyang may insider sa himpilan dahil nalaman ng lahat ng kanyang plano. Kaya't sa pagkakataong ito, ipagbibigay alam lamang ni Kyung sa pulisya na kanyang pinagkakatiwalaan. Mga 3:00 ng hapon, sumunod si Inhay sa takdang lugar at pumunta sa 2nd kwarto. Puno ang tren, kaya't hindi napansin ni Inhay na sinusundan siya ni Sungwoo at ng isa pang tao sa labas. May isang pangkat ng mga piskal na nagkunwaring mga pasahero.
Sa utos ni Inspector Dong at Kyung, nagsimula ang mga pasahero na sumakay at bumaba ng tren. Ngunit nanatili pa rin si Inhay sa loob at naghintay kay Taysan. Sa ikalawang stop, bumaba siya at agad tumakbo pabalik, nahulog sa mga pulis na sumusunod sa kanya. Sa ikatlong stop, mabilis siyang tumakas. Ngunit sumunod si Sungwoo nang malapit. Sumakay si Inhay sa taksing inbook ni Taysan at umalis sa harap ng mga pulis. Si Sungwoo naman ay kumuha ng sasakyan ng isang dumaan upang habulin sila. Sa loob ng istasyon ng tren, ang mga piskal na nadiskaril ni Inhay ay nagkatinginan na lang. Sa puntong ito, nakarating na si Inhay sa tindahan ng kasintahan ni Mansyok. Nagpanggap si Inhay na siya ang may-ari ng kamera at pumunta siya roon upang kunin ito. Ngunit, ang babae ay walang muwang, ipinahiram ang kamera ng iba at ibinigay pa ito sa pinakamatalik na kaibigan upang itapon. Mabilis na tinawagan ng babae ang kaibigan upang tanungin kung saan niya itinapon ang kamera, pagkatapos ay binigay ang address at phone number ng kaibigan kay Inhay. Bago umalis, iniabot din ni Inhay ang singsing na pang-engagement ni Mansyok sa kanyang kasintahan at tinupad ang huling hiling ng hindi pinalad na batang lalaki. Habang tinitingnan ang singsing, bigla na lang naalala ni Inhay ang 8 taon na ang nakalipas. Noong kaarawan ni Taysan, binigyan din siya ni Inhay ng singsing na may liham. Itinatago pa rin ni Taysan ang liham na iyon at ang alaala ay nananatiling nakaukit sa kanyang puso. Paglabas ni Inhay mula sa cafe, tumakbo si Sungwoo at tinanong ang kasintahan ni Mansyok kung ano ang sinabi ni Inhay. Sa puntong ito, nakatakdang makipagkita si Inhay kay Taysan sa cafe. Ngunit dahil kailangan niyang kunin ang kamera mula sa ibang babae, mabilis na pinahiram ni Inhay ang phone ng driver upang mag-text kay Taysan. Pagkatapos, sa cafe, inhiram ni Inhay ang phone ng isang customer upang tawagan si Taysan at sabihing sundan siya. Sa wakas, magkasama nang nakapasok sa sasakyan ang dalawa. Sa puntong ito, ipinaalam ng kasintahan ni Mansyok kay Inhay na wala sa kanya ang kamera. Nangyari pala na ibinenta ng kanyang pinakamatalik na kaibigan ang kamera sa isang estudyante at ngayon ay pupunta sila sa address ng estudyante. Ngunit hiniling ni Taysan kay Inhay na ibigay ang address at itigil ang sasakyan dahil ayaw niyang madamay siya sa lahat ng ito. Dinala ni Inhay ang sasakyan sa isang liblib na lugar, ngunit tumanggi siyang ibigay ang address dahil hindi palalabas ang estudyante hanggang gabi, kaya't hindi makakapunta si Taysan. Habang nakaupo sa sasakyan, humingi ng paumanhin si Taysan kay Inhay dahil ginawa niyang awkward ang sitwasyon sa harap ng kanyang fiancé kahapon. Kung alam ni Taysan na si Sungwoo ang fiancé ni Inhay, hindi sana niya hihilingin kay Inhay na tumulong. Ngunit hindi ito ininda ni Inhay dahil kung hindi siya tumulong, sino pa ang makakatulong kay Taysan? Bumaba si Inhay mula sa sasakyan at napaluha. Sinabi ni Inhay na alam niyang kailangang pumasok sa kulungan si Taysan 8 taon na ang nakalipas. Kung hindi sana kailangan ni Taysan na akuin ang kasalanan ng iba, hindi sana siya iniwan at hindi pinabayaan si Inhay at ang kanyang anak. Hindi alam ni Taysan kung anong sasabihin sa narinig niya. Ayaw niyang magka-misunderstanding si Inhay at isipin na siya ay isang pabigat. Sa kabilang banda, dahil nawala si Inhay, si Sungwoo ay napilitang pumunta sa ospital upang kausapin si Sujin. Sinabi ni Sungwoo kay Sujin ang kwento ng pagmamahalan nila ng kanyang ina, at sabay niyang tinanong si Sujin kung kwalipikado siyang maging ama nito. Makikita na talagang mahal ni Sungwoo si Inhay at itinuturing niyang parang sariling anak si Sujin. Sa puntong ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Nakinig ang kasintahan ni Mansyok sa kaibigan niya at sinabi na ang batang babae na pumunta upang kunin ang kamera ay isang kasabwat ng pumatay kay Mansyok. Kaya tinawagan nila ang mga pulis upang ipaalam ang address kung saan pupuntahan ni Taysan ang kamera. Sa kabilang banda, ibinigay ni Taysan kay Inhay ang bawtay na planong ibigay kay Sujin. Pagkatapos, bumaba si Taysan sa sasakyan at sinundan ang address upang hanapin ang estudyante. Tinawagan na niya ito at naging kooperatibo ang estudyante sa pagtulong kay Taysan na makuha ang kamera. Ngayon na nasa kamay na ni Taysan ang kamera, natuwa si Inhay. Ngunit hindi nila alam na ang hepe ng pulisya ay nagdadala ng mga tauhan upang arestuhin si Taysan. Nang marinig ni Inhay ang tawag sa pagitan ng estudyante at hepe ng pulisya, nag-alala siya para kay Taysan. Sa kabilang banda, tiningnan ni Taysan ang mga gamit sa kamera, ngunit hindi nakakita ng anuman. Na-delete ba ang video? Habang naguguluhan si Taysan, bigla siyang inambush ni Kim na naramdaman ang daraanan niya. Nakipaglaban si Taysan ngunit hindi kayang labanan si Kim. Itinulak siya ni Kim sa lupa at walang takot na kinuha ang kamera ni Taysan. Hindi nakalimutan ni Kim na pisilin ang leg ni Taysan upang patahimikin siya. Habang malapit nang mamatay si Taysan, sumunod si Inhay at ginamit ang billboard sa kalsada upang labanan si Kim. Nang gusto ni Inhay na kunin ang kamera, aksidenteng nahawakan ni Kim ang buhok niya. Nang makita ni Taysan na pinapahirapan ang kanyang kasintahan, nagalit siya at sinipa si Kim. Ngunit malakas si Kim. Isang beses siyang tinamaan ni Kim at sinipa sa leg. Yumakap si Inhay sa hita ni Kim at nagmamakaawa. Ngunit hindi nagbago ang mukha ni Kim. Buti na lang, sa kritikal na sandali, dumating si Sungwoo at pinahabol si Kim. Naisa nang sumunod ni Taysan ngunit natatakot siyang madadamay si Inhay. Hindi inaasahan, pinayagan ni Sungwoo na tumakas si Taysan dahil malapit nang dumating ang hepe ng pulisya. Hindi sila maniniwala na inosente si Taysan. Wala nang ibang paraan si Taysan kundi ang tumakas na may takot. At hinila rin ni Sungwoo si Inhay papasok sa sasakyan at umatras. Inisip ni Taysan na nakatakas na siya mula sa killer. Ngunit hindi. Naghihintay si Kim sa kanya sa unahan. Nagsimula muli ang laban. Tinamaan si Taysan at dumiretso kay Kim. Pinasok ni Kim ang sasakyan ni Taysan at pinilit itong magmaneho pabalik. Lapit na si Kim ngunit tila nagbibiro lang sa takot.
Hinayaan niyang tumakbo si Taisan papunta sa isang liblib na lugar. Pinalo ni Taisan ang sarili at inisip na wala siyang silbi sa pagkatalo ng kamera. Bumalik si Inhay sa ospital at nakatagpo kay Inspector Kyung. Nang malaman niyang nawawala ang kamera, labis ang kalungkutan ni Inspector Kyung katulad ng nararamdaman ni Taisan. Pagbalik ni Inhay sa kwarto ng kanyang anak, napansin niyang ang larawan sa kamay ni Sujin ay isang larawan nilang magkasama ng kanyang ex-boyfriend. Nagising si Sujin at agad na kinuha ang larawan. Sinabi ng inosenteng bata na tinanggi at itinapon ito ng kanyang ina kaya't kinuha niya at pinagsama ito muli at ngayoy kanya na. Lumabas na ang labis na pananabik ni Sujin na makita ang kanyang biological na ama. Ngunit bago yon, nang magkaroon siya ng pagkakataon, ipinagbawal ni Inhay ang pagkikita ng mag-ama. Hindi nagalit si Inhay, ngunit ibinalik niya ang regalo na ibinigay ni Taisan sa kanyang anak. Sa isang eksena, nahulog ang kamera sa mga kamay ni Il-shok. Inutusan ni Il-shok na patayin si Taisan at ayusin ang sitwasyon kay Kyung. Dapat matuloy ang auction ni Il-shok. Nawala ang kamera kay Kyung kaya't lahat ng atensyon niya ay napunta sa charity auction dahil sigurado siyang may problema dito. Hindi alintana ni Kyung ang pagkawala ng kamera dahil kailangan ng isang espesyal na iris scan upang makita ang nilalaman nito. Ngunit hindi alam ni Kyung na kumuha si Il-shok ng isang profesional na coder upang kunin ang hardware ng kamera at ilipat ito sa ibang device. Sa katunayan, napanood na ni Il-shok ang pag-uusap nila ni Shohee. Sa kabilang banda, tumawag si Taisan kay Kyung. Hiniling niyang magtagpo sila ng lihim. Sandali lang at naroon na si Kyung sa lugar ng kanilang pagkikita. Sa harap niya si Taisan. Tinanong ni Taisan si Kyung kung ano ang ugnayan ni Misuk kay Il-shok. Bakit pinatay ni Il-shok si Misuk at ipinasa pa sa kanya ang sisi? Ano ang laman ng kamera? Sinabi ni Kyung na sa loob ng kamera ay ebidensyang mag-aakusa kay Il-shok. Pagkatapos, nagpasalamat si Kyung kay Taisan sa pagsagip sa kanya noong nakaraang araw. Bilang pasasalamat, pinayagan ni Kyung si Taisan na magsuot ng peluka at salamin upang magtago bilang kanyang kaibigan. Pagkatapos, dinala ni Kyung si Taisan sa kanyang bahay at nagplano siyang imbitahan siya sa isang maayos na pagkain. Nang makita ni Taisan ang board ng 8 taon ng pagsisiyasat ni Kyung, labis siyang nagulat. Sa nakaraang 8 taon, palaging namuhay si Kyung sa galit. Sa kabilang banda, dinala ni Il-shok ang kamera at chip kay Shohee. Hindi niya nainintindi ang nilalaman ng kamera at agad itong winasak. Balik kay Taisan. Hindi siya nakatikim ng tamang pagkain sa mga nakaraang araw kaya't pinilit niyang kumain. Ipinakita ni Taisan kay Kyung ang isang portrait ng lalaking patuloy na humahabol sa kanya sa mga nakaraang araw. Siya rin ang nagtaga kay Kyung noong araw na yon. Sinabi ni Taisan na yon ang araw ng paglabas ng mga resulta ng pagsusuri mula sa ospital kaya't nagmamadali siya. Nang dumating si Misuk upang ibigay sa kanya ang kamera, ipinasa lang ito ni Taisan at inilagay sa kanyang bulsa. Pagbalik mula sa ospital, pinaniwala siya ni Taisan na pumunta siya sa warehouse. Nang magising si Taisan, patay na si Misuk. Ngayon, kung gusto nilang mahuli si Il-shok, kailangan nilang hayaan muna siyang mahuli si Taisan. Sa puntong ito, nahati na ang mga tauhan ni Il-shok sa iba't ibang lugar. Hinahanap nila si Taisan sa mga palaboy at pati na rin sinusundan si Kyung. Pumunta si Kyung upang kausapin si Officer Sung-woo at sabihin sa kanya na tiyak may inside na tao sa istasyon ng pulisya. Kaya't gumawa sila ng plano ni Taisan na siya ang mag-imbita sa mga kasamahan sa team upang mag-inuman. Pagkatapos, magtutulungan silang magkunwaring may sakit sa tiyan si Kyung at tatakbo siya sa banyo. Paglabas ni Kyung, tumunog ang kanyang telepono. May 2 o 3 tawag at mensahe. Tumakbo si Inspector Kyung palabas at magpapanggap na nagpanik upang sagutin ang telepono. Ang tao sa kabilang linya ay sumigaw ng malakas ng pangalan ni Taisan upang makuha ang atensyon. Kung isa sa 3 pulis ay isang insider, tiyak na magiging curious sila. Pagkatapos, nagpatuloy si Kyung na pumasok sa banyo. Hinihintay niyang sundan siya ng curious na tao. Sinadyang malakas na pinag-uusapan ni Kyung sa telepono ang tungkol sa pagpapakulong ni Taisan. Pagkatapos, bumalik si Kyung sa mesa at ginamit ang dahilan na may gagawin siya sa bahay kaya mauna na siyang umuwi. Ang mga kasabwat ni Kyung na nakaupo sa kabaligtarang mesa ay alam na kung sino ang sumusunod sa kanya. Sa puntong ito, narating ng balita tungkol sa pagpapakulong ni Taisan si Il-shok. Agad inutusan ni Il-shok si Kim na patayin ang taong iyon upang patahimikin siya at hindi hayaang mahulog si Taisan sa mga kamay ng pulisya. Sinundan din ng mga tauhan ni Il-shok si Kyung at ang kanyang mga kasamahan sa prosecutor's office. Dumating si Kim sa lugar ng pagkikita upang maghintay. Ngunit hindi alam ni Kim na dahan-dahan siyang pumapasok sa battlefield ni Taisan at Kyung dahil ang mga pulis at piskal ay nakaposisyon sa lahat ng sulok ng gusali. Sumunod si Taisan sa plano at dumating sa lugar ng pagkikita ng eksaktong alas 5. Naghihintay lang si Kim upang magpaputok at pabagsakin si Taisan. Agad na sumigaw si Inspector Kyung ng pangalan ni Taisan na siyang signal ng kanilang team upang umaksyon. Sabay-sabay silang tumakbo upang hulihin si Kim. Inisip niyang matalino siya gamit ang drone upang ilayo ang baril at tapusin na ang laban. Ngunit hindi akalain ni Kim na paglabas niya sa pangunahing pinto upang tumakas, siya ay tinamaan ng ilang tranquilizer darts mula sa mga nakaambush na pulis at nawalan ng malay. Sa puntong ito, si Sujin, ang batang anak ni Inhay, ay puno pa ng pag-asa. Bawat araw ay nililista niya habang hinihintay niyang makita ang kanyang ama. Sa kabilang banda, si Taisan, na nakasuot ng bulletproof vest, ay nagmulat ng mata. Si Kim ay nasa mga kamay na ni Inspector Kyung. Tinawagan ni Il-shok si Kim upang tanungin ang tungkol sa nangyari. Nang marinig ang boses ni Kim, agad na ipinatigil ni Il-shok ang tawag sa takot.
Samantala, tumatakbo si Taisan upang makatakas mula sa habol ni Sungwoo. Hindi talaga nais ni Sungwoo na ipasok si Taisan sa kulungan. Nais lang niyang tanungin siya tungkol sa isang bagay. Nang marinig ni Taisan ang pangalan ng anak ni Sungwoo, saka siya nagpakita. Sa kabilang banda, pagkatapos mahulog sa mga kamay ng pulisya si Kim, hindi ito nagsalita. Nang kunan ng fingerprint, nagulat si Kyung dahil hindi siya Koreanong mamamayan. Kaya't wala siyang karapatan upang arestuhin siya at kailangang makipag-ugnayan sa mga pulis mula sa ibang bansa upang arestuhin siya. Pagkatapos makausap si Taisan, mabilis na pumasok si Sungwoo sa bahay at hinablot si Il-shok dahil kinuha nito ang kamera at nais patayin si Taisan. Lumabas na ang totoo, upang mailigtas si Sujin, pumayag si Sungwoo kay Il-shok na ibalik ang kamera. Kung hindi, papatayin ni Il-shok si Taisan at Sujin. Kaya nang makita ni Sungwoo ang kasintahan ni Man-shok, tinanong niya tungkol sa kamera. Pagkatapos ay lumabas si Sungwoo at nag-text kay Il-shok ng address. Ngunit hindi niya inasahan na nahulog na siya sa bitag ni Il-shok. Pawang mga pangakong walang laman lamang ang ginawa ni Il-shok at hindi niya ito tinupad. Higit pa, tinakot pa niya si Sungwoo, kung malalaman ni Inhay na ikaw ang nagbigay sa akin ng lokasyon ng kamera, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ikaw na ang bahala sa sitwasyon. Samantala, dumating ang abogado ni Kim dala ang kanyang mga papeles ng pagkakakilanlan. Si Kim ay isang Pranses na pumunta sa Korea upang mag-aral ng wikang Koreano at kumuha ng mga litrato. Bukod pa roon, wala siyang baril para pumatay ng tao at hindi rin natagpuan ang katawan ni Taisan. Kaya't walang kaso ang maihabla sa kanya. Ang teleponong ginamit upang tawagan si Chairman Il-shok ay napulot lamang daw ni Kim. Sa pamamagitan ng ilang kasinungalingan, nakalabas si Kim ng malaya, iniwang walang magawa si Inspector Kyung. Sa pagkakataong ito, itinuring ng mga pulis na walang saysay ang kanilang pagsisikap. Kaya napilitan si Kyung na umuwi at ipaalam kay Taisan na bigo ang kanilang misyon. Labis na mautak ang kalaban. Isa pa, banyaga si Kim kaya mas mahirap siyang galawin. Walang ibang magagawa si Taisan kundi mag-isip ng bagong plano para mabawi ang kamera. Alam niyang si Il-shok ay taong kailangang nakakaalam ng mga sikreto ng iba, kaya't hindi niya ito sisirain. Dahil sa loob nito ay may ebidensya laban sa kanya at kay Shohee. Kung pagtaksilan man siya ni Shohee, may panghawak pa rin siya para mailigtas ang sarili. Kaya't nagplano si Taisan na pasukin ang bahay ni Il-shok upang hanapin ang kamera. Una, kailangan niyang maintindihan ang estruktura ng lugar. Kaya't kinailangan niyang humanap ng taong nakapasok na roon, walang iba kundi si Matandang Han. Ngunit nakita ng isang tao ang anyo ni Taisan at agad itong iniulat sa amo. Mabilis na pinadala ni Il-shok ang tauhan para suriin yon. Ngunit nang dumating sila, huli na, nakalayo na si Taisan. Walang nagawa si Il-shok kundi ibuhos ang galit sa kanyang mga tauhan sa pawn shop. Natakot ang dalawang tauhan kaya ibinunyag nila ang tungkol sa pagkamatay ni na Chairman Il-shok at Misok. Ngunit hindi nila alam na naglagay ng listening device si Taisan. Kinabukasan, minaneho ni Taisan ang sasakyan na ipinahiram sa kanya ni Kyung upang makipagkita kay Mr. Han. Kumain muna sila sa isang maliit na kainan. Doon nila pinag-usapan ang layout ng bahay ni Il-shok at natuklasan nilang ginagamit ang fireplace sa dingding upang itago ang pinto patungong basement. Samantala, parehong dumating sina Inspector Dong at Officer Sungwoo sa bahay ni Misok. May matagal nang nakaparadang kotse doon. Sa kabutihang palad, ipinakita ng asawa ng may-ari ng kotse ang dashcam. Sa video, lumitaw ang sasakyan ni Il-shok sa harap ng bahay ni Misok noong araw ng kanyang pagpatay. Agad na pinangunahan ni Kyung ang publiko sa pag-aresto kay Chairman Il-shok. Nakatanggap din ng tawag si Shohee tungkol sa balitang iyon. Bigla siyang natakot na baka hilahin din siya ni Il-shok papasok sa kulungan. Habang nakaupo sa harap ng mesa ng investigasyon, kahit napanood ang video ng sasakyan niya sa harap ng bahay ni Misok, alam ni Il-shok na walang close-up nakuha na siya mismo ang pumasok, kaya't nanatili pa rin siyang panatag. Nalaman din ni Taisan ang pag-aresto kay Il-shok. Siya at si Mr. Han ay naghanda ng mga kagamitan upang pasukin ang bahay ng chairman. Nagkunwari si Mr. Han bilang mamimili ng lumang bakal, samantalang nagtago si Taisan sa tambak ng mga papel upang malinlang ang mga gwardiya. Sa kabilang banda, pilit ding pinipigilan ni Inspector Kyung si Il-shok. Matagumpay na nakapasok si Taisan sa bakuran ni Il-shok. Gumamit siya ng espesyal na kagamitan upang tahimik na i-drill at mabuksan ang doorknob. Ngunit sa loob, muling hinarap ni Taisan si Il-shok kasama si Kim sa tabi niya. Masayang-masaya si Il-shok dahil nalamangan niya si Taisan. Sinabi niya rito na nang iniimbestigahan siya ni Kyung, pinatawag siya ng hepe ng departamento. Gusto ng hepe na palayain muna si Il-shok at saka humingi ng arrest warrant sa judge. Kung hindi, kakasuhan daw niya si Kyung ng illegal arrest. Kasabay nito, dumating si Shohee upang kausapin ang judge. Dahil sa kanyang kasikatan, naniwala ang judge na si Chairman Il-shok ay talagang naghapunan kasama siya noong araw na yon. Pagbalik ni Kyung sa silid, wala na roon si Il-shok. Lumabas na tinanggihan ng judge ang arrest warrant kaya nakalaya si Il-shok. Gusto sanang tawagan agad ni Inspector Kyung si Taisan upang ipahinto ang aksyon, ngunit hindi siya sinagot nito. Nadiskaril din ang sasakyan ni Kyung dahil hinarangan ng ibang kotse, kaya napilitan siyang sumakay ng taxi. Ngunit hindi niya inasahan na pati ang taxi ay binayaran na. Sa gitna ng kalsada, nasira ang taxi kaya tuluyang nahulog si Taisan sa kamay ni Chairman Il-shok. Sinubukan ni Taisan tumakas ngunit madaling napigilan ni Kim. Nagmamakaawa si Taisan kay Il-shok na huwag siyang patayin dahil sa loob ng 3 araw ay magdodonate siya ng bone marrow para sa kanyang anak. Pagkatapos noon, maaari na siyang pahirapan ni Il-shok kung gugustuhin ito. Yumakap pa si Taisan sa binti ng matanda at nakiusap. Ngunit nanatiling walang puso si Il-shok at inutusan si Kim na lagyan siya ng pampatulog.
Nawala ng malay si Taisan. Samantala, matagal nang naghihintay si Mr. Han sa labas at hindi nakatanggap ng tawag mula kay Taisan, kaya bumaba siya upang mag-check. Doon lamang niya nalaman na binugbog si Taisan ni Kim at ikinulong sa trunk ng kotse. Habang hinihila ni Mr. Han ang karito ng papel, sinadya niyang ihulog ang kutsilyo sa loob upang makatakas si Taisan. Ngunit bago pa magising si Taisan, dumating na si Kim. Binuksan niya ang trunk at kinuha ang kutsilyo patungo sa elevator. Plano ni Kim na pumunta sa rooftop upang magmukhang nagpakamatay si Taisan sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali. Ngunit nakasunod pa rin si Mr. Han at alam ang balak na yon. Agad siyang tumawag sa mga pulis upang iulat na may isang tao na nagbabalak tumalon mula sa rooftop. Kasabay nito, tinanggal ni Kim ang lubid at sinubukang itulak si Taisan pababa ng hagdan, ngunit ginamit ni Taisan ang lahat ng lakas niya upang lumaban. Kinuha ni Taisan ang kanyang weapon pen, ngunit nanatili pa rin siyang kontrolado ni Kim at nabali pa ang kanyang braso kaya nahulog ang sandata. Biglang sumiklab ang matinding kagustuhan ni Taisan na mabuhay. Sinakal niya si Kim at sinakal din siya ni Kim. Nagpalitan sila ng sakal, ngunit nanaig pa rin ang lakas ng isang ama. Sinakal ni Taisan si Kim hanggang sa mawalan ito ng malay. Ngunit hindi inaasahan, gumamit si Kim ng pakana. Hinintay niyang bumaba ang pagbabantay ni Taisan at agad siyang hinila papunta sa gilid ng rooftop. Pilit na hinawakan ni Taisan ang kamay ni Kim at nakiusap, ngunit bigo siya. Sa kabutihang palad, dumating si matandang Han. Nang makita niya si Kim, bigla niya itong tinawag na anak kaya't napalingon si Kim. Samantala, sinipa siya ni Taisan at hinila si matandang Han upang sabay silang tumakas. Dahil bigo ang misyon, ilang ulit na sinampal si Kim ni Chairman Il-Shok hanggang sa mahilo ito. Gayunman, nakinig pa rin siya at hindi man lang lumaban o nagdepensa. Sa kabilang banda, inamin ni Officer Sung-woo kay Inhay na siya ang nagbigay ng lokasyon ng kamera kay Il-Shok. Dahil nagtiwala siya sa maling tao, naniwala siyang hindi papatayin ni Il-Shok si Taisan kung makukuha niya ang kamera. Ngunit ngayon, napagtanto ni Sung-woo na siya ay naging masyadong inosente. Sa silid ng ospital, dahil hindi niya makita ang kanyang ina, kinuha ni Sujin ang telepono nito at binuksan upang tingnan. Nang makita niya ang pangalang Taisan, alam niyang iyon ang kanyang ama, kaya't agad niya itong tinawagan. Nang matanggap ni Taisan ang tawag mula sa telepono ni Inhay, labis siyang nabahala. Ngunit nang marinig ang boses ng kanyang anak, nakaramdam siya ng ginhawa. Pagkatapos makausap ang kanyang anak, nagising din si Mr. Han. Sinabi niya kay Taisan na minsan na siyang nawala ng anak noon. Kamukhang kamukha raw ito ni Kim ngayon, kaya't hindi siya makaalis at kailangang manatili upang makatiyak. Balik kay Inhay. Dahil hindi niya makontrol si Taisan, binago ni Il-Shok ang target patungo kay Inhay. Pinuntahan ni Il-Shok ang tindahan upang takutin siya. Nang lumabas si Inhay upang mag-text ng tulong, dinrog siya at dinukot ng isang estranghero. Sa kabilang panig, nagtapon ng smoke bomb si Taisan sa pawn shop na naging dahilan upang mabulunan at tumakas ang dalawang tauhan. Agad na pumasok si Taisan at kinuha ang recorder mula kanina. Nabalitaan ni Sung-woo ang pagdukot kay Inhay. Ang mga natitirang pulis na nakatalaga upang protektahan si Inhay ay desperadong naghanap sa kanya. Pagkarinig ng balita, agad na ipinaalam ni Kyung kay Taisan. Bago pa man makaiyak si Taisan, tumawag si Inhay at ipinakita ang eksena na nakatali siya. Agad sumabog ang galit ni Taisan. Sa kabilang linya ng telepono, may lalaking boses na nagbanta kay Taisan na pumunta siyang mag-isa sa lugar ng tagpuan. Kung hindi, papatayin si Inhay. Ang may hawak ng telepono ay si Kim. Binuksan niya ang tape upang makapagsalita si Inhay. Agad na inutusan ni Inhay si Taisan na huwag na itong pumunta roon. Kung hindi, malalagay siya sa panganib at pati buhay ng kanyang anak ay mahihirapan. Pagkaputol ng tawag, tila nabaliw si Taisan sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Isa, ang babaeng pinakamamahal niya. Pangalawa, ang kawawang anak niyang babae. Sino ba ang dapat piliin ni Taisan? Pagkatapos niyang kumalma, alam niyang may paraan para maresolba ito. Tinawagan ni Taisan si Kyung at ipinaalam na dinukot si Inhay. Ngayon, ipapadala niya kay Kyung ang video ng tawag kanina. Sa mga mata ni Inhay ay makikita ang mukha ng killer. Mabilis na nagtrabaho si Kyung at natukoy na si Kim ang dumukot. Naalala ni Taisan na may dalawang trabahador na nakakuha ng litrato ng plaka ng kotse ni Kim noon. Kaya't agad niyang tinawagan si Sung-woo upang imbestigahan. Ginamit nila ang teknolohiya upang palakihin at linawin ang plaka. Ang lumitaw sa kanilang harapan ay isang kotse na Frances. Ang address ay isang kalapit na photo studio. Agad na nagtungo roon si Officer Sung-woo. Samantala, upang masiguro ang kaligtasan ni Inhay, sinunod ni Taisan ang mga tagubili ni Kim at nagmaneho patungo sa tagpuan. Kailangan niyang sumakay sa kotse na inihanda na at sundin ang rutang nakaprograma dito. Sa kabilang panig, upang makapasok sa ospital, pinainom ng tao ni Chairman Il-Shok ang mga gwardiya at nurse ng inuming may pampatulog. Agad silang nakatulog kaya't malayang nakapasok at nakalabas si Il-Shok sa ospital nang hindi natutuklasan. Tungkol sa kamera, saka na niya yon asikasuhin. Pinuntahan ni Il-Shok si Sujin na walang kamalay-malay na isa itong demonyo, kaya't masaya pa siyang nakipag-usap dito. Sinabi ni Il-Shok na dadalhin niya si Sujin upang makita ang kanyang ama, kaya't nagtagumpay siyang malinlang ito palabas. Samantala, unti-unting napagtanto ni Taisan ang plano ng mga ito. Dinukot nila si Inhay upang mailayo ang mga pulis sa ospital at madali nilang mahuli si Sujin. Agad na pinaharurot ni Taisan ang kotse pabaliktad sa direksyon. Sa oras na yon, upang maiwasan ang pagsubaybay ni Il-Shok, kinuha ni Sung-woo ang sasakyan ng isang shipper at iyon ang minaneho palabas. Sa ospital, biglang naalala ni Sujin ang mga salita ng kanyang ama na maaari lang siyang manatili sa kanyang ina at hindi pwedeng sumama.
Kaya't mabilis niyang inihulog ang kanyang tsinelas at pinapulot kay Ilshok. Sinamantala niya ang pagkakataon. Habang pupulot si Ilshok ng tsinelas, mabilis na tumakbo si Sujin papasok sa elevator patungong itaas na palapag. Sinubukan niyang gisingin ang doktor ngunit nabigo. Nang maramdaman niyang may mali, muli siyang tumakbo palayo. Ngunit nasundan siya ni Ilshok sa pinagtataguan niya. Nababahala rin siya na baka madaling mahawa si Sujin dahil matagal na siyang lumabas mula sa sterile room. Ngunit si Sujin ay napakatalino. Paulit-ulit na nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Sujin upang hindi siya mahuli. Ngunit nang nagtago siya sa aparador, naiwan itong nakaawang kaya natuklasan ni Ilshok. Sa mga oras na yon, dumating si Taisan sa ospital ng tamang-tama upang iligtas ang kanyang anak. Nakita niyang lahat ng doktor at nurse ay nakahandusay at ang sapatos ng kanyang anak ay naiwan sa sahig. Alam niyang may masamang nangyari. Sa itaas, nang muntik nang mahuli ni Ilshok si Sujin, tumakbo si Taisan at tinawag ang pangalan ng anak, kaya napilitan si Ilshok na pansamantalang magtago. Nang makita ang ama, agad na tumakbo si Sujin papalabas. Nag-alala si Taisan na baka mahawa niya ang anak, kaya inutusan niya itong bumalik agad sa sterile room. Masunurin namang sumunod si Sujin. Pagkatapos noon, nakita ni Taisan na tumataka si Ilshok. Tumakbo rin si Kyung papalapit. Mabilis na iniabot ni Taisan ang kanyang anak kay Kyung at galit na hinabol ang demonyong iyon. Wala si Kyung upang protektahan siya, kaya't isa na lamang matandang lalaki si Ilshok. Kaya nang habulin siya ni Taisan, wala siyang nagawa kundi tumakbo. Nang maipit siya sa rooftop at wala nang matakbuhan, napilitan siyang lumaban. Ngunit mahina na siya. Ilang beses siyang sinuntok ni Taisan at itinulak hanggang gilid ng rehas. Gayunpaman, hindi siya pinatay ni Taisan dahil masyadong madali iyon para sa kanya. Mas gusto niyang ipakulong si Ilshok upang maranasan nito ang pagkawala ng kalayaan na ginawa niya sa iba. Tinukso pa siya ni Ilshok matapos makaligtas, mahina raw si Taisan at hindi kayang pumatay. Ang pagpapatawad daw niya ngayon ang magiging pinakabobong desisyon sa buong buhay niya. Samantala, natunto ni Sungwoo ang photo studio kung saan ikinulong si Inhay. Dalawa lamang na tauhan ang nagbabantay sa pinto. Madali niya silang nalusutan. Isa sa mga tauhan ay nagtangkang gumamit ng kutsilyo, ngunit nang makita nilang armado siya ng baril, tumakbo silang lahat. Matagumpay na nakapasok si Sungwoo at nailigtas ang nanginginig na si Inhay. Tinawagan ni Kyung si Taisan upang ipaalam na ligtas na si Inhay. Inayos din ni Kyung na makapasok si Taisan sa sterile room upang makausap ang kanyang anak. Ang kanyang ngiti ay nanatiling kasing tamis, dalisay, at malinaw gaya ng dati. Labis ang kaligayahan ni Sujin na makita muli ang kanyang tunay na ama. Naglaan sila ng oras upang magbahagi ng masasayang kwento. Bago umalis, napaiyak si Taisan. May anak siya ngunit palihim niya lang itong nakikita sa ganitong paraan. Sa lobby ng ospital, dinala ni Sungwoo si Inhay upang makita ang kanyang anak. Nang makita niyang ligtas si Inhay, nakahina ng maluwag si Taisan. Masiglang sinabi ni Sujin sa kanyang ina na dahil kay tatay, hindi siya nahuli ng masamang tao. Matapos makita ang anak, gumaan din ang pakiramdam ni Inhay sa pagkakita kay Taisan. Pinatawad niya ito sa pag-iwan sa kanila ng kanyang ina sa loob ng 8 taon. Pagkatapos, nakipagkasundo si Inhay na makipagkita kay Taisan 3 araw mula ngayon para sa donasyon ng bone marrow para sa kanilang anak. Sa oras na yon, pumayag siyang magkita ang mag-ama. Nangako si Taisan na darating siya sa tamang oras. Pagkatapos, pinakinggan ni Kyung ang recording na ikinabit ni Taisan sa pawn shop na naglalaman ng usapan ng kanyang mga dating tauhan. Ngunit hindi pa yon sapat upang mahuli si Ilshok. Kaya't patuloy na palihim na pumasok si Taisan sa bahay ni Shohei. Bawat 5 minuto, eksaktong alas 12, pinapatay niya ang lahat ng ilaw. Dahil dito, nakapasok si Taisan sa likurang pinto. Sa likod ay may malawak na hardin. Masagana ang kanyang pamumuhay at hindi nakatira sa mumurahing inuupahang bahay tulad ng madalas ikalat ng chismis. Samantala, gaya ng sinabi ni Mr. Han, mayroong lihim na lagusan ang bahay ni Ilshok. Bumaba siya sa basement, binuksan ang safe, at kumuha ng pera upang muling magpadala ng taong papatay kay Taisan. Sa kabilang banda, ipinakita ni Taisan kay Mr. Han ang background na natagpuan ng pulisya tungkol kay Kim. Ipinanganak si Kim noong 1985. Siya ay nasa French Foreign Legion, kaya't mayroong Pranses na nasyonalidad. Isinalaysay ni Mr. Han na dati siyang nabubuhay bilang isang killer, ngunit ayaw niyang sundan iyon ng kanyang anak. Binigyan niya ito ng fountain pen na nakaukit ang pangalan. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nawala. Ang nakapagtataka, walang sinuman ang humingi ng ransom. Dahil doon, tuluyan niyang nawala ang anak at hanggang ngayon ay nasa kanya pa ang panulat. Lumipat ang eksena. Tumawag si Taisan sa kumpanya ni Ilshok. Ipinarinig niya kay Ilshok ang recording ng kanyang mga tauhan na nagsasabing siya ang pumatay kay Misok. Kung pumalpak man, plano ni Ilshok na ipasok ang isa sa 3 sa kulungan bilang panakip. Ngunit ngayong nasa kamay na ni Taisan ang recording, hindi na niya magagawa iyon. Pagkatapos, tinawagan ni Taisan ang tauhan ni Ilshok na si Wang. Sinabi niya, nang mahuli ako sa bahay ni Ilshok, sinabi niya na papatayin niya ako at ipapasa sa iyo ang kaso para makulong ka. Dahil dito, nagsimulang matakot si Wang. Ilang sandali pa, ipinatawag si Wang pabalik ni Ilshok. Ngunit sa halip na magalit, binigyan pa siya ng malaking halaga upang patayin si Taisan. Ngunit alam na ni Taisan ang galaw na ito. Kaya nang dumating si Wang, inulit ni Taisan ang bawat salitang pang-akit na sinabi ni Ilshok ng walang labis at walang kulang. Pagkatapos, pinakinggan din ni Wang ang recording na ibinigay kay Ilshok. Plano lamang pala siya nitong gamitin bago tuluyang itapon. Nang marinig iyon, napatulala si Wang. Napagtanto niyang sobrang tanga niya.
Samantala, unti-unti ring natuklasan ng pangkat ng mga pulis ang mga kahina-hinalang punto sa kaso ni Taisan. Magkaiba ang paraan ng pagpatay kay Misuk at ng kasalanang isinabit kay Mansyok. Isa ay baguhan at isa ay profesional. Ang kutsilyong natagpuan ay yari sa isang craft workshop. Ang espesyal dito, bawat kutsilyo ay may hawak na espesyal na disenyo para sa bawat customer. Agad na pinangunahan ni Sungwoo ang kanyang mga kasamahan papunta sa bar ni Ilshok. Tinanong niya ang mga tauhan roon kung nakita ba nilang may dalang ganoong kutsilyo ang matandang iyon. Pero lahat ay natakot na madamay kaya umiling lang sila. Sa kabilang banda, muling nagharap ang dalawang matandang tuso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para mag-usap kundi para kontrolin ang isa't isa. Sinabi ni Ilshok na alam niya ang araw ng pag-alis ni Shohei papuntang ibang bansa. Tiyak, kapag umalis siya at may nangyaring masama, siya lamang ang papanagutin. Kaya binalaan ni Ilshok si Shohei na huwag munang umalis ng Korea hanggat hindi pa niya napapatay sina Taisan at Kyung. Dahil dito, nagalit ng husto si Shohei. Sinabi pa ni Ilshok na hilahin siya palabas sa kaso ni Misuk dahil siya ang tinututukan ng pulisya. Kung mamamatay si Ilshok, hindi rin mabubuhay ng matiwasay si Shohei at ang kanyang anak na may kapansanan. Dahil nasa iisang bangka sila, kahit galit si Shohei, napilitan siyang tumahimik at tulungan si Ilshok. Samantala, may plano rin si Kyung at Taisan. Si Mr. Han naman ay patuloy pa ring sinusubukan makipag-ugnayan sa kanyang anak, ngunit si Kim ay walang pakialam. Sa panig ni Taisan, kahit siya ay isang wanted na kriminal, basta maglakad ng diretsyo at nakasuot ng maayos na damit, walang nakakakilala sa kanya. Diretsyo siyang pumasok sa opisina ni Shohei. Nang makita siya ni Shohei, nagulat ito at namangha. Ipinakita ni Taisan ang mga litrato ng marangyang buhay niya sa kanyang apartment, dahilan para hindi siya makatawag ng pulis. Ngunit upang masigurong makikinig siya, inilabas ni Taisan ang titulo ng bahay ni Shohei. Nakapangalan ito sa kumpanyang Venus at sa photo studio. Kasama rin sa pamamahala ng kumpanyang iyon si Inhay. Ang Venus ang pangunahing kumpanya na hawak ng pinamumunuan ni Chairman Ilshok. Kapag kumalat online ang bagay na ito, madadamay rin si Shohei. Sa harap ng mga ebidensyang ito, wala nang nagawa si Shohei kundi pakinggan si Taisan. Sinimulan ni Taisan ang pagpapaliwanag ng kanyang plano. Malapit na nilang arestuhin si Shohei. Ngayon, basta't mananahimik si Shohei at hindi makikialam, sisirain ni Taisan ang lahat ng dokumento. Ngunit kapag tumaliwas siya, ipopost ni Taisan ang lahat online alang-alang sa kanyang anak at haharapin mismo si Shohei. Sa oras na yon, maaaring hindi siya tuluyang mahuli pero tiyak na maaapektuhan ang kanyang kandidatura bilang alkalde. Dahil dito, napilitan siyang makipagsabuatan kay Taisan. Na-video pa ni Kyung mula sa kabilang gusali ang eksenang ito. Dahil matagumpay ang plano, lumabas si Taisan upang salubungin si Kyung. Alam niyang hindi basta-bastang makikipagtulungan si Shohei sa isang kalaban. At totoo nga, ibinigay ni Shohei ang ebidensyang hawak ni Taisan. Nakita ito ni Ilshok at sinabi niyang hindi siya madaling madadakip. Nagmungkahi si Shohei na si Wang ang pagbintangan. Ito rin ang gusto ni Taisan. Alam niyang tapat si Wang at hindi basta-bastang ipagkakanulo si Shohei. Ngunit kapag nalaman ni Wang na ipinagkanulo siya ni Shohei, tiyak na ibubunyag niya ang lahat laban kay Ilshok. Pinaghinalaan ni Shohei na sina Taisan at Kyung ang may pakana nito. Ngunit iniulat ng kanyang sekretary na hindi lumabas si Kyung ng apartment, hindi nila alam na nakadisgis pala siya bilang isang tagahatid. Samantala, hindi rin nakaupo nang walang ginagawa si Sungwoo. Kinuha niya ang footage mula sa ospital at nagtungo sa isang club. Agad niyang natagpuan ang dalagang nagbigay ng pampatulog. Nang isa lang sa interogasyon, nanginginig itong nagsabing si Wang ang nag-utos sa kanya na maghatid ng mga inumin. Ngunit anya, hindi niya alam na may pampatulog iyon. Matapos makuha ang pahayag, dumating ang mga kasamahan ni Sungwoo at iniulat na ang kutsilyong nakuha kay Wang ay kapareho ng ginamit sa krimen. Ngayon, pinupuntirya ni Shohei si Wang na pinapapasan ang kasalanan sa kanyang junior dahil nakita ng pulisya na ang kutsilyo ay may custom-made na hawakan. Sinabihan ni Shohei si Wang na ipasa ang kanyang kutsilyo sa junior at siya na lamang ang pagbintangan. Agad namang nahikayat si Wang ni Ilshok. Tinawagan niya ang kanyang junior para makipagkita. Ngunit habang nagmamaneho, laking gulat niya nang makita si Taisan na nakasakay sa loob ng sasakyan. Sinabi ni Taisan na ginamit din ni Ilshok ang parehong paraan upang akitin ang kanyang junior. Ang layunin ni Shohei ay pag-awayin silang dalawa. Idinagdag pa ni Taisan na binanggit na ng babae sa bar ang pangalan ni Wang, dahilan para tuluyang bumagsak ang kanyang loob. Talagang iyon ang hinihintay ni Taisan upang mahila siya sa kanyang panig. Kung susuko si Wang at papanig kay Taisan, siya mismo ang magpapatunay na hindi si Wang ang pumatay kay Misuk. Upang masigurong kampante si Wang, pinayagan siya ni Taisan na magmaneho papunta sa tagpuan nila ng kanyang junior. Ipinakita ni Taisan kay Wang na ang kanyang junior ay nakikinig kay Shohei at tatawag na ng pulis para siya ang ibintang. Ngayon, natakot si Wang. Upang mailigtas ang sarili, inilabas niya ang madugong damit ni Shohei at ipinadala ito sa istasyon ng pulisya. Kasabay nito, sinabi niya kay Sungwoo na ebidensya lamang ang kanyang ibinigay at hindi siya haharap bilang saksi dahil takot siya sa paghihiganti ni Ilshok. Lubos na natuwa si Taisan nang malaman ito. Alam niyang malapit na ang araw ng kanyang paglilinaw. Ang ebidensya ng damit ay nasa kamay ng kapitan at ni Kyung. Samantala, naghanda na si Kim ng mga baril at bala, handang patayin si Taisan. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mr. Han. Ipinadala nito ang isang lumang larawan nila noong bata pa si Kim, may kasamang paalala, binigyan kita ng panulat para magsulat, hindi para gumawa ng kutsilyo. Gayunman, nanatiling walang emosyon si Kim. Samantala, nang sapat na ang ebidensya ng pulisya para arestuhin si Shohei, bigla itong nawala.
Si Il-shok naman ay nagdala na ng pera at ari-arian upang tumakas. Bago yon, lumapit pa siya kay Soo-hee upang humingi ng tulong. Nagkasundo silang ituloy pa rin ang subasta at pagkatapos ay paghahatian ng pera bago tuluyang maghiwa-hiwalay. Sa oras na yon, iniulat ng TV na napatunayang inosente si Tae-san. Ang tunay na pumatay kay Mi-suk ay si Chairman Il-shok at ngayon ay isa na siyang wanted criminal. Nasa tabi pa rin Il-shok ang sekretary at si Kim. Pinayuhan siya ng sekretary na sumakay ng tren para makatakas ngayong gabi. Ngunit hindi siya pumayag. Gusto pa ni Il-shok na patayin si Tae-san bago mag-alas 9 bukas ng umaga. Dahil iyon ang oras ng operasyon ni Soo-jin. Alam ni Tae-san na hindi basta-basta titigil si Il-shok sa masasamang balak nito laban sa kanya. Kaya nakiusap siya sa doktor na gawin na ang operasyon ngayong araw. Samantala, ipinakalat ni na Inspector Du at ng sekretary ang litrato ni Tae-san at Soo-hee na magkasama. Agad na naguluhan ang prosekusyon at pati ang mga tao. Pinalibutan ng mga reporter ang opisina ni Soo-hee. Siyempre, itinanggi niya yon at sinabing gawa-gawa lang sa Photoshop. Pero dahil dito, hindi na rin siya nangahas na pakialaman ang pag-aresto kay Il-shok. Doon lamang nagpakilala ang espiya sa loob ng presinto. Siya pala ang naglalabas ng mga mahalagang impormasyon kay Il-shok. At ngayon, siya pa ang naatasang magbantay sa ospital. Sinabi ng espiya kay Il-shok na ito na ang huling ulat niya. Kasabay nito, humingi siya ng 10 bilyon kapalit ng bagong impormasyon. Nang malaman ni Il-shok na may kinalaman iyon sa operasyon ni Soo-jin, agad siyang pumayag. Dinala ng sekretary ang pera para ibigay sa espiya at dinala pabalik ang balita na gagawin ang operasyon alas 10 ng gabi. Agad na nakaisip si Il-shok ng plano para lusubin ang ospital. Si Kim ang tutulong sa kanya upang patayin mismo si Tae-san. Habang nakahiga si Tae-san sa kama ng ospital, nagsimula na ring gumalaw si Il-shok. Bago siya umalis, tinanong siya ni Kim ng isang lihim na tanong, "Tatay, sino ba talaga ako?" Lumalabas na kahit walang ipinapakitang emosyon, nagsimula nang magduda si Kim sa kanyang pagkatao. Samantala, nakabantay ang mga pulis sa ospital. Pero mukhang nakapasok na ang espiya ni Il-shok sa silid ng mga kamera. Nag-text ito na nakalusot na ang sasakyan sa harap ng kamera. Nagpanggap sina Kim at Il-shok na mga tauhang naglilinis at naghiwa-hiwalay ng pwesto. Kahit maraming pulis, nakalusot pa rin si Kim sa loob. Sa huli, nakapasok si Il-shok sa operating room ni Tae-san. Ngunit si Kim, pumasok sa ibang silid para sakaling doon dalhin si Tae-san. Laking gulat niya nang ang taong nakahiga sa mesa ay si Mr. Han pala. Ipinaalala ni Mr. Han sa kanyang anak na noon pa man, hindi siya tinatawag ni Kim na ama. Bagkus, tinatawag niya siyang General. Medyo nayanig si Kim sa sandaling iyon. Pero dahil nawala ang alaala niya, hindi niya nakilala ang sariling ama. Hanggang sa kinuha ni Han ang takip ng panulat mula sa bulsa ni Kim. Isinuot niya ito sa katawan ng panulat. Nang makita ni Kim na tugma ito, unti-unting bumalik ang kanyang alaala. Nabitawan din niya ang kutsilyo na hawak niya. Samantala, naloko si Il-shok dahil ang nakahiga sa operating table ay isang manikin lamang. Balikan natin ang nakaraang araw, alam na ni Tae-san na hindi basta-basta si Il-shok. Ibinahagi rin ni Kyung kay Tae-san ang tungkol sa espiya sa presinto. Nang mabisto at mapayuhan ng mga kasama, nagbago rin ang espiya. Nangako itong tutulong para mahulog sa bitag si Il-shok. Pati ang tauhan sa silid ng kamera, pumayag na rin na kumampi at makiisa. Pero nang salakayin ng mga pulis ang silid, nakatakas si Il-shok sa bentilasyon. Nakalabas siya ng gusali at nakatakas mismo sa harap ni Tae-san. Agad siyang hinabol ni Tae-san at nakasampa sa sasakyan ni Il-shok hanggang makarating sila sa junkyard. Agad niyang hinawakan sa kwelyo ang demonyo para hindi makatakas. Naglaban sila pero muling tumalon si Il-shok sa truck at tumakas. Nakakuha rin ng sasakyang malapit si Tae-san at hinabol siya. Nagkarera sila ng dikit na dikit. Ginamit ni Il-shok ang mas malaking sasakyan para banggain si Tae-san sa tumpok ng bakal. Ngunit bumawi si Tae-san sa biglaang pagsalpok sa gilid. Paglabas ni Tae-san sa sasakyan, nagtago siya saglit. Pero nang insultuhin siya ni Tae-san, hindi napigilan ni Il-shok at lumabas na may hawak na pamalo. Ginamit ni Tae-san ang lahat ng lakas at pinigilan ang palo hanggang sa mabali ang pamalo. Mabilis niyang sinipa ang matanda at nabasag ang ngipin nito. Dahil sa hayop na yon, nasayang ang 8 taon ng buhay niya kasama ang pamilya. Paulit-ulit niyang binugbog si Il-shok para maibsan ang galit niya. Hindi kinaya ng matanda ang lakas ng mas bata. Kaya matapos mabugbog, tinali ni Tae-san si Il-shok. Ngunit biglang sumiklab ang apoy mula sa langis ng kotse matapos ang banggaan. Nang lapitan ni Tae-san ang mga pulis para sabihin kung saan huhulihin ang demonyo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lahat. Pero mas mahalaga ang operasyon ng kanyang anak. Kaya mabilis siyang pinauwi ni Kyung. Niyakap siya agad ni Inhay nang makita siya, takot na baka kung ano ang nangyari at hindi na mabuhay ang kanilang anak. Nasaksihan ito ni Sungwoo na kararating lang. Kung sasabihin niyang hindi siya nasaktan, kasinungalingan iyon. Samantala, si Soo-hee ay patuloy na nag-uusap kasama ang mga eksperto tungkol sa auction. Bigla siyang nakatanggap ng tawag na inaresto na si Il-shok. Ngayon, paso ang kalahati ng mukha ni Il-shok at dinala na siya sa ospital. Iyon ang karma na ipinataw ng Diyos dahil sa lahat ng kanyang kasamaan. Samantala, nakahanda na si Tae-san para sa operasyon ng bone marrow extraction. Makalipas ang matagal na oras, dahan-dahan siyang nagkamalay. Nasa tabi niya si Inspector Kyung na kasama niya sa lahat ng oras. Ibinunyag ni Kyung na umamin na si Wang at isinalaysay ang lahat. Si Il-shok ang pumatay sa kanyang ama 8 taon na ang nakalipas. Kaya nabura na ang record ni Tae-san sa bilangguan. Hindi na siya kailangang mahiya para personal na dalawin ang kanyang anak na babae. Sa wakas, nagkaroon ng bone marrow transplant si Soo-jin.
Kasabay nito ay naganap ang subasta. Sunod-sunod na mga peking antigong gamit ang itinaya sa sobrang taas ng halaga ng mga tao. Lubhang natuwa ang sakim na si Shohei. Akala niya at ng sekretary ni Elshok na makukuha nila ang lahat ng pera. Ngunit pagkaraang matapos ang subasta at mapasakamay na nila ang pera, bigla silang pinusasan. Sabay silang inaresto. Hindi matanggap ni Shohei ang kahihiyan. Binalak niyang uminom ng gamot upang wakasan ang kahihiyan. Ngunit ipinakita ni Kyung ang isang video na naglalaman ng imahe ng kanyang anak. Ang bata ay may kapansanan ngunit labis na nagmamahal sa kanyang ina. Sinamantala ni Kyung ang pagkakataon para agawin ang lason, habang si Shohei naman ay napaluha sa matinding panghihinayang at kawalan ng pag-asa. Muling isinagawa ang paglilitis. Lumabas ang tunay na salarin. Ang taong napagbintangan ay pinawalang sala ng batas. Sa loob ng 8 taon, ang kawalan ng hustisya ay tuluyang naitama. Ang mga naagrabyado ay napanumbalik ang katarungan para sa kanilang sarili. Si Sujin, na nakatanggap ng bone marrow ni Tae-san, ay nabigyan ng panibagong buhay. Tinupad ni Tae-san ang pangako niyang isauli ang teddy bear sa kanyang anak. Nang gumaling ito at sa unang pagkakataon ay nahawakan niya ng malapitan ang kanyang anak, nadama ni Tae-san kung gaano kadakila ang kanyang misyon bilang ama. Si Kyung naman, na matagal nang naghahanap ng hustisya para sa kanyang ama, ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas, naalis na niya ang board ng investigasyon na ilang taon niyang pinanghawakan. Si Elshok, sa kabilang banda, ay nasunog ang kalahati ng mukha at nabulag ang mga mata. Si Shohei naman ay nakakulong sa madilim na piitan. Si Kim, matapos matagpuan ang kanyang tunay na ama, ay nakulong din upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Ngunit tinanggap ni Kim ang parusang iyon sapagkat alam niyang doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong magsimulang muli. Nang araw na ma-discharge si Sujin mula sa ospital, nagdala ng regalo si Sungwoo para ibigay sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Sujin at dinala ito sa kanyang tunay na ama. Dahil tunay niyang mahal si Inhay, nais ni Sungwoo na maging masaya sila. Pagkatapos noon, nagkasama ang tatlo, puno ng kasayahan at halakhak ng isang buo at masayang pamilya. Kinagabihan, natupad ang hiling ni Sujin na makatulog kasama ang kanyang mga magulang. Nang makatulog na siya, nagkaroon ng pagkakataon sina Inhay at Tae-san na mag-usap. Noon, labis nilang minahal ang isa't isa. Ngunit ngayon ay iba na. Ayaw ni Tae-san na maging hadlang sa bagong buhay ni Inhay. Alam ni Tae-san na si Sungwoo ay mabuting tao. May posisyon at trabaho ito na sapat upang mabigyan ng maginhawang buhay ang mag-ina. Narinig ni Sujin ang lahat mula sa loob, ngunit tahimik lang siyang umiyak. Batid din niya ang paghihirap ng kanyang ama. Gayunman, nilapitan ni Inhay si Sungwoo upang ipahayag na hindi siya maaaring makasama nito sapagkat higit na naging tagapagligtas at mabuting tao si Sungwoo para sa kanya kaysa isang pag-ibig. Naintindihan naman ito ng pulis na si Sungwoo kaya't hindi niya sinisi si Inhay. Taos puso niyang hiniling ang kaligayahan ni Inhay. Nabatid din ni Inhay na kailangan niyang bigyan si Tae-san ng panahon upang muling buuin ang kanyang sarili. At kailangan nitong matuklasan ang kanyang tunay na halaga. Kaya gaano man katagal siyang mawala, siya at si Sujin ay handang maghintay para sa kanya. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.